Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsama-samahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po natin pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 2261-2280. Kabanata 2261. Siya ang bagong Dark Emperor. Maging ang Alliance of Kings ay nasa ilalim ng kontrol ng Sacred Organization. Ito ay kinakailangan dahil ang sagradong organisasyon ay kumikilos sa ilalim ng pagkukunwari ng kadiliman, kailangan nila ng kakayahan at mga kinakailangan upang maisagawa ang mga operasyon nito. Ang Alliance of Kings ay isa sa pinakamalakas na kaalyado ng Sacred Organization. Bukod dito, ang nangungunang apat na pinakamalakas na puwersa sa Erudia, kabilang ang Erudian Alliance, ay nasa ilalim din ng impluwensya ng Sacred Organization. Bukod pa riyan, ang kanilang impluwensya ay umabot sa lahat ng direksyon sa buong kontinente. Halos ang buong mundo ay may mga bakas ng mga operasyon ng sagradong organisasyon. Ito ay sadyang napakalakas, bagamat ang Lab of Gods ang namamahala sa pagtatayo ng mga base ng pagsasanay ng iba't ibang uri, ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng sagradong organisasyon. Walang masyadong alam si Levi tungkol sa Maya Industries. Maraming tao ang nag-usap tungkol sa kung paano pinalitan ng Maya Industries ang Lab of Gods. Gayunpaman, tila mas malamang na ang Sacred Organization ang pumalit sa Lab of Gods. Hindi makapaniwala, kabisado ni Levi ang mga pangalan ng mga puwersang kasama ang mga taong namamahala sa sagradong organ. May disipulo ang Dark Emperor. Ginawa niya. Napakalihim ng alagad na ito na hindi pa namin nakikilala ang mga tao. Si MS. Zoe ang kanyang bagong disipulo, na ikinagulat namin nang marinig ang tungkol dito. Ang alagad na ito ay kilala bilang ang Dark Prince. Pareho siya at si MS. Zoe ang naging tao sa Dark Emperor. Si Deathfiend at ang iba ay nagmadaling mag-alok ng kanilang mga paliwanag. Napakamot sa baba si Levi. Dapat tayong mag-ingat laban sa disipulong ito. Talaga, bukod sa kanya, walang makakaalam na ikaw ang nasa likod ng maskara ng Dark Emperor. Siya lang din ang nakakaalam kung nasaan siya. Tumanggo si Levi. Papatayin ko siya kapag nagpakita na siya. Oo, guro, siya nga pala. Ang mga nakapaligid sa bansa ay nagpapadala ng mga katanungan tungkol sa kaguluhan kanina. Ano ang dapat nating sabihin sa kanila? Tanong ni Deathfiend. Ang kalahati ng Adron ay nawalan ng kakayahan mula sa pagkabasa ng Terrorblade. Ipadala ang mga salita na ang pagsabog ay isang resulta ng Dark Emperor na sumasailalim sa pagsasanay at pagkakaroon ng mas mataas na antas ng kapangyarihan. Nakangiting utos ni Levi. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa Dark Emperor na muling nakamit ang pagiging Diyos. Ang mga mamamayan ng Adron ay lumitaw na natahimik sa paliwanag. Ang Dark Emperor ay unang nireranggo sa Divine Leaderboard. Ang mga pamantayan ng mga manlalaban ngayon ay hindi nasusukat. Ngayong nadagdagan pa ng 10 ulit ang kanyang lakas, normal na ang isang kaguluhan na maramdaman. Ang pinakabagong kaguluhan sa hangin na nagdulot ng pinsala sa mga communication tower sa buong Adron ay isa lamang indikasyon na ang Dark Emperor ay nakalusot sa susunod na antas. Sa bagong pagtuturo, ang iba't ibang organisasyon ay galit na sinusubukang ipakilala ang isang bagong Divine Leaderboard na mayroong 1,000 mandirigma. Pagkatapos, may isa pang 10,000 mandirigma sa Provisional Leaderboard. Kung sino mang manlalaban sa Divine Leaderboard ang bumaba sa rank, ang mga nasa Provisional Leaderboard ang papalit sa kanila. Matindi ang kompetisyon dahil kahit sino ay maaaring matanggal sa Divine Leaderboard anumang oras. Sa libu-libong iba pang mga mandirigma na nagsusumikap, ang isa ay napilitang sumabay o nagpapadala. Kahit na ang isang marginal na pagpapabuti sa kasanayan ay hindi magagarantiya ng isang pwesto sa Divine Leaderboard. Ang Dark Emperor ay nakaupo sa tuktok ng Divine Leaderboard na ang mga ranggo ng pangalawa at pangatlong pwesto ay mas mababa sa antas ng kanyang kakayahan.
Mula nang mailabas ang balita tungkol sa pagsasanay ng Dark Emperor na nagresulta sa kaguluhan ni Adron, ang ibang mga manlalaban ay walang pag-aalinlangan na ang antas ng kasanayan ng Dark Emperor ay mas naunat kaysa sa mga nasa likod ng kanyang pwesto sa board. Ang kanyang pangingibabaw sa tuktok ng Divine Leaderboard ay natiyak ng walang pag-aalinlangan. Sa kanilang kadakilaan, marami ang nagpahayag na ang madilim na emperador ay Diyos. Gayunpaman, hindi nila alam na si Levi ang bagong Dark Emperor. Sa kabilang banda, sa pagbukas ng Divine Leaderboard upang tumanggap ng 1,000 pangalan, maraming mandirigma ang nakakuha ng ranggo. Kahit na ang karamihan ay nagdiriwang, ang ilan ay may kanilang mga alalahanin. Si Zoe, na natanggal sa Divine Leaderboard, ay isa sa kanila. Bilang resulta ng kanyang kawalan ng kakayahan, ang kanyang mga kapangyarihan ay nasira. Dahil hindi niya mapanatili ang kanyang mga kakayahan, napilitan siyang gumawa ng paraan para sa iba pang mas ambisyosong kandidato. Karamihan ay natuwa sa balita dahil umaasa sila ng pagkakataon na patunayan ang kanilang sarili. Para sa kanila, ang pagpasok sa Provisional Leaderboard ay isang karangalan mismo. Si Levi ay hindi tungkol sa abala sa kanyang sarili sa mga walang kwentang bagay dahil siya ay may iba pang bagay na mas pinipindot sa kanyang isip. Bakit inilipat ang lumang punong tanggapan ng Sacred Organization? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2262. Hindi karapat-dapat ang Maya Industries. Habang tumatakbo ang sagradong organisasyon mula sa mga anino, ang lokasyon ng punong tanggapan nito ay hindi nangyayari. Bakit kailangang ilipat ito ng biglaan? Parang may hindi tama. Si Levi ay sumasailalim sa nag-iisang pagsasanay sa panahon ng pagkakakulong. Ang Prison of Darkness ay ganap na pinutol siya sa labas ng mundo. Hindi talaga namin alam, pag-amin ni Deathfiend. Ngunit batay sa kung ano ang ipinapalagay namin, ang punong tungkulin ay kailangang ilipat dahil natuklasan ito. Tama iyan. Ang iba ay tumunog. Inutusan ng Dark Emperor na ilipat ito pagkatapos malaman ng isang tao ang tungkol dito. Ang iba naman ay sabik na tumango. May pakiramdam ako na ang taong nakadiscover nito ay si Daxen, dagdag ni Deathfiend. Malamang siya. Pumayag naman yung iba. Hindi naghinala kahit kaunti ang Dark Emperor noong binanggit mo ang pangalan ni Daxen, Master. Ibig sabihin, hindi na magugulat ang Dark Emperor sa katotohanang natuklasan ni Daxen ang Prison of Darkness. Itinuturo nito ang hindi may kakailan na katotohanan na ang punong tanggapan ay natuklasan ni Daxen. Meron pa, sigaw ni Deathfiend. Matagal ng target ng Dark Emperor si Erudia. Hindi niya itinutulak ang mga limitasyon ng kanyang kapangyarihan na may layuning pagsamahin ang Skyward Sword at Terrorblade. Para lusubin si Erudia. Kaya, ang pagkakaroon ng kontrol sa mga puwersa sa Erudia ang simula. Narinig ko na iyon, may nagdagdag pa. Minsan nabanggit ng Dark Emperor na ito ay dahil sa pagkakaroon ng isang partikular na tao na pumihil sa kanya mula sa pagmarcha laban kay Erudia. I think si Daxen ang taong yun. Tiyak na tumindi ang sama ng loob sa kanya pagkatapos niyang makilala siya. Panipi. Tumango si Levi. Mukhang si Daxen ang nakatuklas ng Prison of Darkness. Biglang, pilit na naalala ni Levi ang mga huling salita ng Dark Emperor. Mukhang ang Dark Emperor ay nasa ilalim ng impresyon na ako ay disipulo ni Daxen. Sa huling segundo lang niya napagtanto na hindi iyon ang nangyari. Oo, ganyan dapat ang mga bagay. Kung iisipin, lahat ng ginawa ng Dark Emperor ay maaaring may kinalaman kay Daxen. Matapos malanawan ni Levi ang lahat, tumalikod na siya para umalis. Siya nga pala, Master, ulat ni Deathfiend, na pag-alaman kong nasa panganib ang buhay ni Sammy. Binansagan siya ng Triple Group bilang isang traidor. Sammy, ulit ni Levi, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. She has been through hell and back with me, not to mention helped me out more than once. Ang kanyang kasalukuyang suliranin ay dulot din ng hindi direkta sa akin. Hindi makayanan ni Levi na nagmamasdan ang kasamahan sa problema. How dare the Triple Group lift a finger against my friend? Master, the Triple Group is backed by Maya Industries, sabi ng isa sa mga lalaki na may pag-aalala sa mukha. Ang madilim na emperador ay minsang nagpahayag ng Maya Industries bilang isang banta sa sagradong organisasyon. Bilang resulta,
Ang pangalang Maya Industries ay nagtanim pa rin ng isang tiyak na takot sa loob ng mga lalaking ito. Pinawi ni Deathfiend ang takot sa pamamagitan ng matinding titig sa nagsasalita. Ang kasalukuyang Dark Emperor ay si Levi. Matapos patunayan ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsira sa Skyward Sword at sa Terrorblade, sino pa ba ang maglalakas loob na hamarang sa kanya? Maging ang makapangyarihang Maya Industries ay madaling sumuko kay Levi. Mga lalaki, pupunta tayo sa Kirea, sabi ni Levi nang magtama ang kanilang mga tingin. Ang kanyang intensyon ay upang madama ang mga pagbabagong naganap sa panahon ng kanyang pagkakulong, sa parehong oras, paghahanap ng ebidensya tungkol sa Lab of Gods. Dapat may iba pang bagay sa likod ng pagkawala ng Lab of Gods. Dapat nasa paligid pa rin sila, may binabalak. Kasabay nito sa Kirea, nakatayo sa labas ng selda ni Sammy ang matataas na opisyal ng Triple Group. Hindi na siya makakatagal pa. Ibibigay ko siya ngayong gabi, sa pinakamaraming bagay. Hindi ba sayang kung mamatay na lang siya ng ganoon? Tama ka. Dapat nating gamitin siya bilang isang pang-eksperimentong paksa. Maaari siyang idagdag sa bagong batch ng mga paksa. Hindi bababa sa kanyang kamatayan ay magsisilbi sa kaluwalhatian ng Triple Group. Gagawin natin yan. Ipapasok siya sa ibang subject. Ang mga pinakabagong eksperimento na isinagawa ng Triple Group ay brutal at kasuklam-suklam. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2263. Tartarus. Sa una, ang mga eksperimento ay sinimulan ng Maya Industries. Ang mga tao at iba pang mga hayop ay na-injected ng experimental serum at ang mga epekto ay naobserbahan. Matapos kunin ng Triple Group ang proyekto, maraming mutant ang nagsimulang lumabas mula sa kanilang laboratorio. Ang mga ito ay resulta ng mga eksperimento na naging kakilakilabot na mali. Ang maliit na bayan sa Kirea kung saan idineposito ng Triple Group ang mga mutant ay kilala bilang Tartarus. Upang maiwasan ang mga mutant na mag-amok sa mga lungsod, ang Triple Group ay nagtatayo ng isang enclosure na gawa sa espesyal na metal na may taas na 100 talampakan upang isara ang buong bahay. Mula sa malayo, ang istruktura ay tila isang kuta. Itinayo ito sa malaking gastos sa Triple Group bilang isang paraan upang malaman ang mga mutant. Kung sila ay papayagang makatakas, ang buong bansa ng Kirea ay mahuhulog sa kaguluhan. Bilang isang side effect ng mga eksperimento, ang mga mutant ay hindi napatay at ang kanilang mga kakayahan sa militar ay lubos na pinahusay. Binago ng mga gamot ang kanilang pisyolohiya sa isang lawak na mas malakas sila kaysa sa mga nilalang na purong enerhiya. Gayunpaman, ang kanilang pinaka-nakakatakot na katangian ay ang kanilang hindi masisira. Kahit na ang pinakamahusay na mga mandirigma ng edad ay hindi man lang makapaglagay ng dent sa kanila. Noong una, nanatiling kontrolado ang sitwasyon. Matapos labagin ang payo ng Maya Industries na magsagawa ng kanilang mga eksperimento sa mas malalaking antas, ang Triple Group ay biglang nabigla sa sarili nilang mga nilikha. Sa huli, ang pinakapraktikal na solusyon para sa kanila ay itapon ang lahat ng mutant sa likod ng mga pader ng Tartarus. Simula noon, ibinalik ng Triple Group ang atensyon nito sa kontrol ng kanilang mga eksperimentong likha. Gayunpaman, hindi gaanong tagumpay ang tagumpay sa pagsisikap na iyon, na nagresulta sa isa pang malaking batch ng mga paksa ng pagsusulit na namamatay. Dahil sa apurahang sitwasyon, ang mga paksang ito ay dinala sa bayan. Sa pagdami ng mga eksperimento na sitwasyon, ang bayan ay unti-unting naging impyerno kung saan ito kilala. Nang maramdaman ang isang pagkakataon sa gitna ng kalamidad, sinimulan ng Triple Group ang pagsasanay sa mga mandirigma sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa likod ng mga pader ng Tartarus upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa loob ng ilang oras. Sa simula ng eksperimento, ang Triple Group ay naglagay ng 10,000 mandirigma sa Tartarus. Hindi nagtagal bago umabot sa 8,000 ang bilang ng mga nasawi, kung saan ang mga nakaligtas ay nagtamo ng matinding pinsala. Sa napakalaking bilang na iyon, ilang daan lamang sa kanila ang nakapasa sa kanilang pagsasanay. Sa mga kakayahan ng mga mandirigma na itinutulak sa kanilang mga limitasyon sa pagtatangkang makaligtas sa mga kakilakilabot sa loob ng Tartarus, nakaranas sila ng napakalaking paglaki. Ang mga mutant ay marahas na nilalang na walang emosyon. Ang karamihan ng mga mandirigma na ipinadala ay napunit.
Wala ni isang manlalaban ang nakaligtas sa loob ng 12 oras sa Tartarus dahil ang pinakamatagal ay umabot sa siyam. Kahit na ang mga nagtagumpay sa loob ng 7 o 8 oras sa loob ng Tartarus ay natagpuan ang kanilang mga ranggo na tumataas sa loob ng bagong ipinatupad na Divine Leaderboard. Kung ang mga mandirigma ay maiiwan sa Tartarus na walang sino mang magbubukas ng mga pinto mula sa labas, tiyak na mamamatay sila. Ang dahilan kung bakit inilihim ang mga eksperimento ay ang mga mutant ay napakalakas. Pinagtibay ng Maya Industries at ng Triple Group ang lahat ng mga pamamaraan sa kanilang pagtatapon upang mapanatili itong lihim. Hindi malalaman ng mundo ang tungkol sa mga mutant bago natin sila makontrol. Dahil kakaunti ang mga eksperimentong paksa, masigasig na tinanggap ang mungkahi na magboluntaryo kay Sammy. Magdudulot sana ito ng hinala kung ang paghahanap para sa mga eksperimentong paksa ay nangyayari sa isang malaking sukat. Dahil kailangan namin ng mga test subject, ayos lang si Sammy. Sa utos ng isa sa mga executive, kinaladkad si Sammy palabas ng kanyang selda. Hindi naman kalayuan ang laboratorio sa bahay kung saan natrap ang mga mutant. Tulad ng iba pang mga test subject, ang mga palso at bukong-bukong ni Sammy ay nakagapos sa mga tanikala habang hinihintay nila ang serum na ibibigay. Palibhas ay nakakulong sa napakatagal na panahon, si Sammy ay nagbitiw sa kanyang sarili sa katotohanang malapit na sa kanyang wakas. Samantala, dumating si Levi sa Kirea at agad na tinungo ang punong tungkulin ng Triple Group. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2264. Pumasok si Levi sa fortress. Sa nakalipas na 3 taon, ang Triple Group ay umunlad sa isang lawak na kanilang punong tanggapan ay mukhang slick at futuristic na may teknolohiyang hindi pa nakikita sa mundo. Narito si Levi Garrison para bisitahin kami. Sigaw ng isang excited na boses. Hindi nagtagal, alam ng buong gusali ang presensya ni Levi. Marami ang nagsiksikan sa lobby para masilip ang kanilang sikat na kaaway. Isang pambihirang karangalan ito, Levi. Ha, nandito ka ba para kay Sammy? Ang loyal mong lalaki, narito para iligtas siya, ikaw ba? Mahirap paniwalaan na takot sila sa akin 3 taon lang ang nakalipas. Tatakbo sana sila at magtatago sa ingay ng pagdating ko noon. Tumingin sa paligid si Levi sa mga mayayabang na mukha. Pagkatapos lamang ng 3 taon, kami na ngayon ang pinakamakapangyarihang korporasyon sa mundo. Naipit pa rin si Levi sa nakaraan. Tama, nandito ako para sa kanya. Malamig na sagot ni Levi. Nandito ako para kunin siya. Ibigay mo siya. Nagtawanan ang mga empleyado ng Triple Group. Napakawalandiya mong pumunta dito at mag-demand, di ba? Pinili mo ang pinakamaraming posibleng paraan upang mamatay. Levi, naihatid mo na ang sarili mo sa amin sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa ang Triple Group. Sa kanyang kaawa-awang limitadong kapangyarihan ngayon, siya ay nagpapakamatay sa pamamagitan ng paghahanap ng gulo sa Triple Group. Marami sa loob ng Triple Group ang nagnanais na maghiganti laban kay Levi. Hindi na siya ganoon kalakas. Ang tunog lang ng kanyang pangalan ang tumatak sa takot sa puso ng mga tao. Ang taong makakapatay sa kanya ay itinaas ang kanilang pangalan at reputasyon sa kabila ng kanilang pinakamaligaw na pangarap. Dahil napakabait mong inihatid ang iyong sarili sa amin, obligado ka namin sa pamamagitan ng pag-aangkin ng iyong buhay. Nang ang karamihan ay naghahanda na tumawag para sa kanyang kamatayan, isang boses ang tumawag. Teka, saan ang saya niyan? Pahirapan natin siya saglit. Paano natin gagawin iyon? May sumigaw. May party tayo papunta sa you know where, di ba? Hayaan mo siyang sumama sa kanila. Sa mungkahing iyon, ang mga mata ng karamihan ay kumikinang ng masama, alam na ang tinutukoy niya ay ang bayan na napapalibutan ng metal. Pupunta si Levi sa Tartarus. Gusto mo bang makita si Sammy? Tawag ng isang boses. Hindi ko ba nilinaw ang sarili ko? Nasaan siya? Sa kabila ng pakikipaglaro, si Levi ay may malabong ideya kung ano ang nakalaan sa kanya. Dahil sa malawak na impluwensya ng Sacred Organization at ng mga makapangyarihang stakeholder na kaanib nito, ang maraming mga especially iya sa loob ng Triple Group ay pinapanatili ang kaalaman ni Levi tungkol sa mga eksperimento at paglahok ng Maya Industries. Kung sasama ka sa amin ng tahimik, dadalhin ka namin kay Sammy. Fine, sasama ako sayo.
Hindi nagtagal, dinala si Levi sa laboratorio sa labas ng bahay. Mabuti na lang at dumating siya sa sandaling iyon, dahil hindi pa ito ang turn ni Sammy para bigyan ng serum. Dahil nandito si Levi, bakit hindi natin siya itapon doon kasama si Sammy? Di ba may crush si Sammy sa kanya? Napakalupit para sa kanya na mawalay sa kanya pagkatapos ng maikling reunion. Agad na binago ng mga executive ng Triple Group ang kanilang mga plano. Sa halip na ibigay ang serum kay Sammy, nagpa siya silang pahirapan siya kasama si Levi. Napaluha si Sammy nang makita si Levi. Hindi na niya gustong mamatay. Nakiusap si Sammy sa mga executive ng Triple Group na palayain sila ni Levi. Well, we can do that but we have a condition. Nakikita mo ba ang metal na kuta sa malayo? Kung makakalagpas ka ng 3 oras doon, hahayaan mong makalabas dito ng buhay. Sabay na sinang-ayunan ito ni Sammy. Hindi lang sila ni Levi ang pinadala doon. Bukod sa kanila, mayroong isang grupo ng mga mandirigma na nais sumailalim sa pagsasanay sa likod ng mga dingding na gawa sa metal. Pinangunahan ni Mace Schwartz, isang nakakatakot na manlalaban sa Divine Leaderboard, ang grupo. Ang kanyang record ng nakaligtas na 9 na oras sa loob ng mga pader ay hindi nasira ng sinuman. Nang sumama sa kanya sina Levi at Sammy, nilalayon niyang sirain ang dati niyang record at manatili doon ng 10 oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2265. Takot sa Divine Leaderboard Fighters. Tahimik na nakikinig si Levi habang nag-aayos sila. Alam niya ang bahay na may hawak ng mga eksperimentong paksa. Ang palihim na proyekto na isinagawa ng Maya Industries ay kadalasang sitwasyon ng Triple Group. Hindi na bahala si Levi dahil nakaramdam siya ng kumpiyansa na ang Triple Group ay hindi makakapantay sa kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, medyo curious siya at gusto niyang makita kung ano ang hitsura ng mga mutant. Ano ang ginagawa ng Maya Industries? May kinalaman ba sila sa Lab of Gods? Naghintay si Levi ng walang anumang oras na mas maganda sa kanila na gawin ang mga kaayusan. Walang ideya si Sammy tungkol sa kung ano ang nasa likod ng mga pader na iyon, ni wala siyang pakialam. Para sa kanya, iyon lang ang pag-asa niya para sa kaligtasan. Para sa ating kaligtasan, gagawin ko ang aking makakaya. Kanina, narinig niya ang usapan tungkol sa pagdating ni Levi sa punong tanggapan ng Triple Group at ang kanyang mahinang kapangyarihan. Ang kanyang pagdating ay tanda. Hindi ko dapat hayaang mawala ang pagkakataong ito nang hindi sinusubukan. Ang layo na ng narating niya para sa akin. Paano ko siya masusuklian kung susuko ako ng ganon-ganon lang? Hindi nagtagal, dumating ang mga magulang ni Sammy at naglagay ng ilang bote ng gamot sa kanyang kamay at bamulong sa kanya na ubusin ito bago pumasok sa Tartarus. Dahil ayaw nilang makitang mamatay ang kanilang anak, bumili sila ng gamot na lubos na magpapagaling sa kanya at makabawi sa lahat ng kanyang lakas. Bago ito, wala silang anumang paraan upang iligtas siya noong nasa ilalim siya ng pagkabihag ng Triple Group. Dahil idineklara ng mga executive ng Triple Group na pakakawalan si Sammy kung mabubuhay siya ng 3 oras sa loob ng Tartarus, nakita ito ng mga magulang ni Sammy bilang isang pambihirang pagkakataon para sa kanyang paglaya. Hindi sila kadalasang ganito kabigay. Dahil sa pagdating ni Levi ay napagkasundoan nilang gawin ito. Pinahihirapan nila si Levi sa pamamagitan ni Sammy. Walang pag-aalinlangan, mabilis kumilos ang mga magulang ni Sammy para matiyak ang pinakamagandang pagkakataon na mabuhay ang kanilang anak sa pamamagitan ng pagsuhol kay Mace at sa kanyang mga tauhan upang maprotektahan siya kapag nasa loob sila ng bahay. Bago umalis, binalaan nila ang kanilang anak na babae na mananatiling magbantay at alagaan ang sarili. Dahil walang kabuluhan sa kanila ang kaligtasan ni Levi, inutusan din nila si Mace at ang kanyang mga tauhan na iwanan ni Levi kung wala silang pagpipilian. Bago pumasok sa mga gate, ang pinakahuling batch ng mga eksperimentong paksa na may bilang na daan-daan ay ibinibigay ang serum sa laboratorio. Pagkatapos, inutusan silang manatili sa likod para sa layunin ng pagmamasid. Isang nakakatakot na hiyawan ang umalangaw mula sa isang lugar sa loob ng laboratorio. Si Levi at ang iba pa niyang partido ay nakatayo sa isang training base na napakagulo sa loob. Sa hindi kalayuan, may isang napakalaking bakal na kulungan na may isang magulo na lalaki sa likod ng mga rehas nito na marahas na sumisigaw.
Palibhasay nakagapos mula ulo hanggang paa sa mga kadena at nakaklamp ang kanyang bibig gamit ang mga espesyal na ginawang mga clip, ang tanging nagawa niyang paghikbi at pagpapakawala ng mga humihingal na hiyawan. Napatingin si Levi sa kabila at nakitang pamilyar siya, kahit hindi niya makilala kung sino iyon. Gayunpaman, tila nakilala ang bilangguan si Levi nang magsimula siyang magpumiglas sa hitsura ng huli. Ang kanyang marahas na dumarating sa hola ay naging sanhi ng malakas na pagkalansing ng metal. Kilala mo ba kung sino iyon? Tanong ni Levi. Umiling si Sammy. Isa itong taksil sa Triple Group. Isang boses na tumahol ng marahas. Ang susunod na sandali, ang electric net sa paligid ng hola ay binuksan. Napakatindi ng pag-agos ng kuryente kaya't may mga spark na dumaan sa lalaking nanginginig ng husto bago bumagsak sa isang patay na nahimatay. Nang hindi na tinitigan pa ang lalaki, sinundan ni Levi ang party habang pasulong sila. Pagkatapos ng kalahating oras ng pagmamasid, karamihan sa mga paksa na nabigyan ng swero ay tila nakaranas ng masamang epekto nito. Pinalamanan sa mga lalagyan bilang mga eksperimentong pagkabigo, sila ay inihanda na ipadala sa Tartarus. Si Levi ay nagbigay pansin sa kanyang obserbasyon at alam na walang espesyal sa mga mutant. Lipat na tayo. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa Tartarus. Kahit na si Mace ay isang elite fighter sa Divine Leaderboard, hindi niya mapigilan ang kilig habang nakatayo siya sa harap ng mga gate. Ang iba pang mga mandirigma ay hindi rin naging maganda. Karamihan sa kanila ay nanginginig sa takot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2266. Kalupitan ng mga panuntunan. Sa buong grupo, mayroong ilang dosina sa kanila na nakaligtas sa Tartarus. Maraming beses na pumasok si Mace, ang manlalaban sa Divine Leaderboard. Ang mga veterano na iyon ay pinakapamilyar sa kalupitan. Ang isa pang daan o higit pa sa party ay naroon sa unang pagkakataon. Nang makita ang takot ni Mace, nagsimula na rin silang magpanik. Nakatayo sa nanginginig na mga tuhod, ibinaling nila kay Mace ang kanilang balisa at malalamig na mga mukha para sa katiyakan. Bilang pinakamaraming miyembro ng partido, hinarap ni Mace ang party na may ilang huling minutong tip. Tandaan, kung hindi ka makatagal, pindutin ang button para humingi ng tulong kapag tumakbo ka papunta sa 4 na pinto. Ito na lang ang pag-asa mo para makaalis ka doon ng buhay. Ang mga mandirigma na pumasok sa Tartarus upang magsanay ay tumawag para sa tulong sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan. Ang staff ng Triple Group ay magbubukas ng mga pinto para makalabas ang mga manlalaban o mahikayat ang mga mutant. Gayunpaman, hindi nagawang garantiya ng Triple Group ang kanilang kaligtasan. Kahit na sila ay magbibigay ng tulong kapag tinawag, ang mga pagkakataon na mabuhay ay maliit dahil walang sino man ang walang kontrol sa mga mutant. Higit pa rito, ang mga pinto ay hindi pinahintulutang buksan para sa isang pinalawig na tagal dahil sa takot sa mga mutant na makatakas. Bilang resulta, ang karamihan sa mga pagkamatay ng mga mandirigma ay nangyayari sa landas ng pagtakas. Kahit na nabuksan na ang mga pinto, pinaghiwa-hiwalay sila ng mga mutant na nakahabol sa kanila. Matapos makumplito ang kanyang briefing, pinangunahan ni Mace ang party pagkatapos na ihagis ang mga nabigong eksperimento na isinilid sa mga lalagyan. Sige, kung ganoon, dito na tayo. Bumukas ang mga pinto ng may nakakatakot na dagandong at ang partido ay natagpuan ang kanilang mga sarili na halos pinapasok ng mga gwardya na kasama nila. Matapos magsara ang mabibigat na metal na mga pinto, ang katahimikan ay lubhang nakabibingi na para bang sila ay ganap na isinara mula sa labas ng mundo at sa isa pang mas makasalanan. Isang mahinang ilaw lang ang nasa unahan nila. Kung ang isa ay pilit ng husto, ang paligid ay halos hindi nakikita. Masyadong kakaiba ang katahimikan. Sabik na pidgel ang hininga ng party habang nanginginig ang mga tuhod. Ang kawalan ng katiyakan ang pinaka-nakakatakot. Lahat sila ay may kamalayan na ang bayan ay naglalaman ng 10,000 mga mutant at ang pag-iisip na iyon lamang ang nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugad. Habang lumalalim ang grupo, parami ng parami ang nagsimulang magsisi na naroon sila. Hindi, gusto kong bumalik. Biglang bamulong ang isa sa kanila. Ayokong mamatay dito. Habang nabasag ang katahimikan, marami pa ang nagpahayag ng katulad na pagnanais na umalis. Sinaman sila ng tingin ni Mace. Imposible yan.
Ang mga patakaran ay malinaw na nakasaad sa pagpasok, ang mga pinto ay isasara sa unang oras. Ang panukala ay ipinatupad upang pigilan ang mga tumatakas na tulad nila. Kung hindi ipapatupad ang pagsulat, aalis ang lahat bago pa man makipag-ugnayan sa mga mutant. Ito ay isang tunay na pagsubok ng pasensya laban sa hindi kilalang mga panganib. Namutla ang party sa sinabi ni Mace. Maghintay na lang tayo dito, mungkahi ng isang tao. Magsusumikap kami para dito kapag bumukas ang pinto pagkalipas ng isang oras. Naiinis na tumawa si Mace. Ang mga mutant ay may pambihirang auditory sense. Malamang sinundo na nila kami at nagmamadali na sila dito. Ang tanging paraan para makaalis dito ng buhay ay ang maggrupo at kumapit ng isang oras bago lumabas. Isa pa, dagdag niya. Para hindi makatakas ang mga mutant, ang pinto na magbubukas ng bawat oras ay may pinakamaliit na mutant sa paligid. Kapag pinindot ng isa sa inyo ang pinindot ninyo para sa tulong, makakatanggap ng mensahe na bukas ang pinto at ang pinakamainam na daan patungo sa inyong posisyon sa ngayon. Banal na shitty. Natigilan ang party sa takot. Kaya ang pamantayan para sa pagsasanay ay batay sa oras. Isang pinto ang magbubukas bawat oras kaya naman mataas ang bilang ng mga namamatay. Ang mga salita ni Mace ay naging kawalan ng pag-asa sa huling bahagi ng optimismo sa loob ng partido. Dahil hindi sila maka-atres, ang tanging magagawa lang nila ay lampasan ito nang pinangunahan sila ni Mace. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2267. Mga halimaw. Gayunpaman, ngumiti si Levi. Ang listahang ito na itinakda ng triple group ay mukhang napakakapana-panabik at pagsubok. Ang magbukas ng gate sa loob ng isang oras ay hindi maiisip. Ito ang survival of the fittest. Nitong i-maximize ang mga bunga ng pagsasanay. Mas mahusay kaysa sa mga shortcut sa mga araw na ito. Ang malalakas lamang ang makakatakas at makaligtas. Walang ganoong bagay na patas na kompetisyon. Ito ay tungkol sa kung sino ang mas malakas. Ngunit syempre, ang isang maliit na bahagi nito ay naging swerte. Ang ilang mga tao ay maaaring sapat na mapalad na nasa lokasyon ng gate at mabilis na makatakas. Ngunit ito ay iilan lamang sa maraming iilan. 99% ng hamon ay nakasalalay sa kanilang lakas. Nagsimula na ring makaramdam ng kaba si Sammy. Noong una, akala niya ay inayos ito ng kanyang mga magulang para madala niya si Levi ng ligtas, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay tila mahirap. Kung tutuusin, kahit si Mace ay walang kumpiyansa, pati na ang iba. Siguraduhin mong susundan mo ako. Paalala ni Mace kay Sammy bago umalis. Ang mga tao ay nagsimulang umusad ng tuloy-tuloy. Siyempre, ilang dose-dosenang mga tao ang nakipagpustahan sa gate sa likod nila ay bubuksan sa loob ng isang oras. Nakahanap sila ng malapit na mapagtataguan at naghihintay ng isang oras habang sinusundan ng karamihan si Mace. Sa daan, unti-unting natakot ang lahat. May mga kalansay sa lahat ng dako. May mga bangkay pa nga na nabubulok, naglalabas ng mabangong amoy. At wala ni isang bangkay ang nasa kompletong anyo nito. Ang mga katawan ay nagkawatak-watak at nagkalat sa buong lugar. Nang makita ang malupit na tanawin, hindi maisip ng lahat ang malupit na sinapit ng mga bangkay noong sila ay nabubuhay pa. Nakakatakot ang mga halimaw. Kapag nahuli ka, hindi maiiwang buo ang katawan mo. Kahit sarili ko. Ang mga salita ni Mace ay nagpapakilig sa puso ng lahat. Ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumulong. Makalipas ang ilang hakbang, itinoon nila ang kanilang mga mata sa isang napakalaking lalagyan. Nakilala nila ang lalagyan na itinapon mula kanina. Muntik nang maging isa si Sammy sa kanila. Karaniwan, ang gamot ay hindi magkakaroon ng epekto hanggang sa isang oras pagkatapos ng iniksyon. Batay dyan, oras na dapat. Tahimik tayong maglakad-lakad dito, baba ni Mace sa lahat, at lahat ay sumunod kay Mace ng balisang. Boom! Biglang isang malakas na ingay ang nagmula sa lalagyan, at ang lahat ay tumigil sa kanilang mga hakbang at tumingin sa lalagyan. Sa susunod na sandali, ang mga paggalaw sa lalagyan ay nagiging mas kakaiba. Bang! Boom! Napansin ng lahat ang nakikitang mga fist print na nakausli sa lalagyan, at unti-unting lumitaw ang higit pa sa mga ito. Halatang may humahampas sa mga dingding ng lalagyan sa loob. Creak! Tumili! May nagpupunit ng lalagyan. Sa gitna ng ingay, napunit ang lalagyan,
at lahat ng nasa loob ng lalagyan ay lumabas. Arg! Nagsimulang maghiyawan ang lahat nang makita nila ang mga taong lumalabas sa lalagyan. Maging si Sammy ay napasigaw ang kanyang mga baga. Natakot siya sa mga taong lumabas. Ang 13 tao na nagtatago sa abandonadong bahay malapit sa silangan na tarangkahan ay naghihintay sa pagbukas ng gate sa likod nila sa susunod na oras. Natitiyak nilang nasa pinakaligtas na posisyon sila dahil makakatakas sila pagkatapos ng isang oras sa pamamagitan lamang ng pagtatago. Sa sandaling ito, bigla silang nakarinig ng malupit na hiyawan sa di kalayuan, at sila ay ngumisi. Hahaha, iyan ang makukuha mo sa hindi pakikinig sa amin. Pumasok ka lang sa sarili mong libingan. Eksakto, sa tingin mo ba ay ligtas ka sa pagsunod sa isang tao mula sa Divine Leaderboard? Kapag dumating ang aktwal na panganib, sa tingin mo ba ililigtas ka niya? Sa iyong panaginip, bumaba ang kaninang tense na kapaligiran nang marinig nila ang mga ingay sa di kalayuan. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Natuwa silang lahat na nagtatago sila dito. Kung hindi, maaaring matagal na silang pinaghiwa-hiwalay ng mga halimaw. Gayunpaman, may gumapang sa likuran nila at tinitigan sila nang hindi nila namamalayan. Huff, huff, humihingal ang mga nilalang habang humihinga sila ng nakakatakot na baho. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2268. Mabigat na mutant. Guys, nang maramdaman nila ang hininga na tumatama sa likod ng kanilang mga ulo at ang baho na tumatagos sa kanilang mga ilong, sa wakas ay napagtanto ng 13 tao na kung ano sa kanilang likuran. Naninigas ang katawan ng lahat at pinagpawisan ng malamig. Iniwan ng kanilang mga kaluluwa ang kanilang mga katawan dahil sa takot. Dahan-dahan silang lumingon at nakita ang ilang nakakatakot na figure. Arg! Napahiyaw ang lahat sa takot. Ang mga taong ito sa harapan ay maaaring ituring na mga halimaw. Pulang dugo ang kanilang mga mata, at halos monochromatic ang kanilang mga mukha na walang bakas ng dugo. Ang pinaka-natatanging tampok ay ang kanilang mga katawan ay nadobol sa laki. Ang kanilang mga braso at binti ay kasing bigat ng mga puno. Naglabas sila ng nakakatakot na aura. Matapos ma-inject ng droga, ang mga taong ito ay tila mga mutant. Sa huli ay nakakatakot sila. Kung ang triple group ay hindi maaaring panatilihin silang kontrolado. Snap, swoosh, hinawakan ng halimaw ang isa sa mga nagtatagong tao at pilit na hinati sa dalawa. Sinugod sila ng iba pang mga halimaw, pilit na hinayla ang mga paa ng 12, pinuputol ang mga ito. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Well, binalaan na sila noon pa. Maraming beses nang nakapunta rito si Mace. Siya ay nagkaroon ng saganang karanasan, at pinaglingkuran nila siya ng mabuti. Alam niyang mahahanap ka ng mga halimaw na ito kahit saan ka man magtago. Hanggat mapapansin ng mga halimaw ang kaunting hininga ng buhay, hahabulin ka nila. Walang pagtataguan na magiging ligtas maliban kung ikaw ay mapalad na maging masyadong malayo para sa amoy na tumama sa kanilang mga ilong. Kasabay nito, ang malaking grupo na pinamumunuan ni Mace ay nakatagpo ng parehong sitwasyon. Gayunpaman, ang mga halimaw na nakatagpo nila ay mga eksperimento na katatapos lang naturoan ng gamot sa loob ng isang oras. Ang mga halimaw na ito ay ang mga specimen na na-injected ng bagong pinahusay na gamot. Nais ng Maya Industries na ipagpatuloy ang eksperimento upang makita kung maaari nilang panatilihing kontrolado ang mga halimaw. Gayunpaman, ang mga resulta ay nakapipinsala dahil wala silang kontrol. Matapos mag-mutate sa ilalim ng mga epekto ng gamot, pinalaki ng mga specimen ang kanilang katawan, at ang kanilang mga mata ay naging pula na nagiging lalong walang awa. Lumalabas na ang lalagyan ay nakaumbok at nabasag ay hindi dahil sa rumaragasang specimens kundi sa pagtaas ng sukat ng kanilang katawan. Ang lalagyan ay hindi na maaaring maglaman ng mga ito, kaya ito ay nabasag. Sa pagkakataong ito, ang mga espesimen ay hindi lamang makontrol ngunit mas malakas din kaysa sa kanilang mga naunang pag-ulit. At ang grupo na pinamumunuan ni Mace ay nagkataong nakatagpo sila. Sa huli, dumanas sila ng matinding casualty. Hindi ito isang bagay na kayang hawakan ng sino mang ordinaryong manlalaban. Kahit na pagkatapos na may segowa ang kanilang pinakamakapangyarihang mga galaw at armas, halos hindi sila nag-iwan ng gasgas sa mga mutant na ito. Sa kabilang banda, kung nahuli sila ng isa sa mga mutant, wala nang pag-asa na mabuhay.
Mapupunit sila sa lugar, mabali ang bawat buto sa kanilang katawan. Tanging isang manlalaban mula sa Divine Leaderboard tulad ni Mace na maaaring magkaroon ng pagkakataon sa kanila. Tumakas si Sammy kasama si Mace at ang iba pa. Pinilit nilang lumabas, pinaalis ang mga mutant, at nakahanap ng landas patungo sa kaligtasan. Nakatakas din kasama si Levi na kinaladkad ni Sammy. Gayunpaman, talagang pinag-aaralan ni Levi ang mga mutant, ngunit kinaladkad siya ng hindi sinasadya. Ang iba pang mga mandirigman ng Divine Leaderboard ay nagpapahayag din ng kanilang mga sarili, na nagpapahayag ng kanilang mga pag-atake mula sa lahat ng direksyon. Kung tutuusin, ang bilang ng mga mutant sa lalagyan ay hindi lang iilan kundi 100 sila. Walang paraan para pigilan sila. Sa alon na ito, 12 tao ang napatay at nagkawatak-watek. Sa kabutihang palad, ang iba ay nakagawa ng pahinga para dito, mas mahusay kaysa sa grupo ng mga taong nagtatago. Ngunit ang problema ay ang sitwasyon dito ay nakaalarma sa buong bahay. 10,000 mutant na nakakalat sa paligid ng maliit na bahay ang sumugod. Ang una nilang na-detect ay ang ingay at ang pangalawang naramdaman nila ay ang amoy ng tao. Nahiwalay ang lahat sa unang alon. Daan-daang tao ang naghati sa kanilang sarili at bumuo ng 10 club. Ang bilang ng mga taong sumusunod kay Mace ay medyo marami pa rin, mahigit 40 sa kanila. Ngayon na ang pinakamalakas na sandali. Libu-libong halimaw ang darating. Tumingin si Mace kay Sammy at pinayuhan, manatiling malapit. Pagkatapos, pinona ni Mace ang lahat. Si Mace ay may karanasan sa mga ito, at hindi siya matatakot sa harap ng mga halimaw na ito. Sa halip, sisingilan niya ang pasulong at lalaban upang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, dahil kasama na niya si Sammy, kailangan niyang umiwas hanggat maaari at ilabas si Sammy pagkatapos magtiis ng 3 oras. Pagkatapos nito, maaari na siyang kumalas at simulan ang kanyang walang humpay na pinatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2269. Ang konspirasyon ng Maya Industries. Napaka-experience ni Mace. Palagi niyang nagagawang mag-navigate sa mga grupo ng mga halimaw o makatagpo ng ilang halimaw na kayang hawakan ng lahat. Ngunit ang iba ay hindi kasing swerte. Sa kabila ng pagkakaroon ng manlalaban mula sa Divine Leaderboard, palagi silang nakakaharap ng mga halimaw. Sa simula, maaaring makatagpo sila ng 12 pagkatapos, daan-daan at kahit libo-libo sa dulo. Maging ang mga manlalaban ng Divine Leaderboard ay kailangang umiwas sa panganib, hindi nang ahas na hamanin ang mga halimaw ng direkta. Kaya naman, sinubukan nila ang kanilang makakaya para maiwasan ang malalaking grupo ng mga halimaw. Gayunpaman, ang iba ay hindi gaanong pinalad. Nakatagpo sila ng grupo ng mga halimaw at napalibutan sila. Kung hindi sila makakatakas sa tamang panahon, kamatayan lang ang kanilang kapalaran. Ang bilang ng mga mutant ay tataas lamang. Maaaring mayroong libo-libo sa huli. Walang paraan upang mapanatili silang kontrolado. Kahit na ang mga baguhan ay nasaksihan ang lagim ng mga halimaw. Ang lahat ng mga uri ng pag-atake na konektado sa mga halimaw ay walang epekto, pati na ang pinsala sa kanila. Kaya, ang pagsira sa kanila ay wala sa tanong. Ang kanilang mga katawan ay lalawak at hindi masisira. Walang nakakaalam kung anong uri ng gamot na ginamit ng Maya Industries upang makagawa ng gayong mga epektong higit sa tao. Sa sandaling iyon, halos lahat ng halimaw sa bahay ay gumagalaw. Sunod-sunod na bumagsak ang mga mag-aaral, at ang oras ay patuloy na lumilipas. Sa wakas, dumating ang 1 oras na marka. Sa wakas ay lumipas ang 1 oras, at bumukas ang kanlurang gate. Sumugod ang mga bagong dating sa Westgate matapos marinig ang balita. Gayunpaman, ang malaking grupo ng mga halimaw ay sumunod sa likuran at hinabol sila. Itong mga ED*T. Masyadong marami sa kanila ang inaakit nila dito. Isara ito. Isara mo ang gate. Mabilis na isinara ang mga miyembro ng triple group na nakatayo sa labas ng Westgate. Sa huli, 2 tao lang ang nakalabas habang ang iba ay nanatili sa loob. Ang karamihan sa kanila ay tumakas, at pinalibutan ng mga halimaw ang ilan. Na-curious si Levi na makita kung ano ang na-inject ng mga mutant, ngunit masyadong maraming karanasan si Mace. Nagawa niyang umikot sa paligid ng mga halimaw sa bawat oras, at hindi niya napansin.
Sumunod lang siya sa kanila. Ang oras ay patuloy na lumilipas. Ang mga mandirigma ay nagsasanay sa kanilang sarili. Ngunit hindi nagtagal, mas marami sa kanila ang nahulog. Makalipas ang 2 oras, 7 tao ang nakatakas. Ang iba naman na hindi nakatakas, sila ay nagsasanay o hindi man lang makatakbo. Sinuri ng Triple Group ang kanilang data sa kanilang laboratorio. Ang mga specimen sa lalagyan ay naging napakalakas pagkatapos nilang magbago. Napakahirap na labanan sila, kahit na para sa mga Divine Leaderboard. Tingnan mo ang data. Lahat ng 4 sa Divine Leaderboard fighters ay nahihirapan. Bukod kay Mace, ang iba ay medyo walang kakayahan. Ito ay tumatakbo na sila ay nahaharap sa isang mas malaking kahirapan ngayon. Ang 7 oras ngayon ay maaaring maging mas nakakapagod kaysa sa 1 oras noong nakaraan. Ang mga specimen ay lumalakas, at lahat ay may halo-halong damdamin. Nahirapan sila sa pag-iisip na hindi nila makontrol ang mga mutant na ito. Ano ang sinusubukang gawin ng Maya Industries kung magpapatuloy ito, baka makagawa pa sila ng mutant na kahit ang Divine Leaderboard ay hindi kayang talunin. Paano posible para sa sino man na ipagtanggol ito? Eksakto. Sa ngayon, hindi ba dapat pag-isipan natin kung paano mapanatiling kontrolado ang mga mutant? Lahat sila ay nagtatrabaho sa parehong ideya. Gayunpaman, tila walang pakialam ang Maya Industries sa isyong ito. Patuloy nilang pinalakas ang droga, at ang mga mutant ay naging mas masigla at marahas. Ang gusto lang nila ay lumikha ng pinaka-agresibong isip at pinakamalakas na pangangatawan. Sa kabilang banda, nagsimulang magteorya ang mga eksperimento na ang mga eksperimento ng Maya Industries ay hindi ganoon ka-simple. Sa tingin mo ba alam na ng Maya Industries kung paano kontrolin ang mga mutant na ito at hindi niya sinabi sa amin? Well, maaaring iyon ang kaso. Kasabay nito, dumating ang kanilang mga nakatataas, at ang lahat ay tumigil sa pag-uusap. 3 oras ang lumipas sa isang kisap mata, na iyon din ang pinakamatagal na panahon na ipinangako ng superiors ng Triple Group kay Sammy. Hanggat kaya niyang makalusot, hahayaan siya ng mga ito. Sa loob ng kuta, nakaramdam ng kaba at takot si Sammy. Sa wakas, lumipas na ang 3 oras. Sa pagkakataong ito, binuksan ang North Gate. Ininom ni Sammy ang gamot na bigay ng kanyang mga magulang at tuwang-tuwa na tinungo ang North Gate. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2270. Levi ang scapegoat. Levi, 3 oras na ang marka. Kung nagmamadali tayong umalis dito, ligtas tayo. Hahayaan na nila tayo. Tuwang-tuwang anunsyo ni Sammy. Inayos ng kanyang mga magulang ang lahat ng walang kamali-mali. Hanggat sinusundan niya si Mace, madali siyang makakaligtas sa loob ng 3 oras. Ang mga walang karanasan ay agad na sumugod sa North Gate sa 3 oras na marka. Ngunit bago iyon, ibinigay din ni Sammy ang natitira sa kanyang gamot kay Levi para magamit niya ang gamot para maging napakalakas sa panahon ng krisis. Tara na, sumunod ka sa akin sa North Gate. Nanguna si Mace, sinundan siya ni Sammy habang hila-hila si Levi. Makalipas ang halos 1 minuto, nakarating na ang lahat sa North Gate. Gayunpaman, ang tarangkahan ay nabasag lamang ang isang makitid na siwang, sapat na ang lapad para sa isang tao lamang ang madaanan ng sabay-sabay. Aalis muna kami. Agad na sumugod ang 7 hanggang 8 tao palabas ng gate. Para sa kanila, ang 3 oras ay higit pa sa sapat. Siyempre, nakinabang sila dito. Kung hindi dahil kay Mace, matagal na silang patay. Umalis ka din, sabi ni Mace kay Sammy. Pumunta ka. Sabik na tumakbo palabas si Sammy. Bang! Naramdaman niya ang napakalaking impact sa likod niya na tumulak sa kanya ng daan-daang metro palayo sa gate. Nagsasara na ang gate. Pagkalabas ni Sammy ay mabilis na isinara ang gate sa likod niya. Hindi ka pwedeng umalis. Huminto si Mace sa harap ni Levi, hinaranggan ang pagtakas niya. Napatulala si Sammy, nasa labas na ng gate, habang nasasaksihan ang eksenang ito. Nalilito siya sa katotohanang hindi nakatakas si Levi. Anong ginagawa mo? Tugon ni Mace nang hindi lumingon sa kanya. Nangako ako sa mga magulang mo na tutulungan kitang makatakas. Tapos na ang misyon ko. Ngunit hindi siya bahagi ng aking misyon. Gustong sumugod ni Sammy pabalik sa gate, ngunit sarado na ang gate. Bukod dito, parami ng parami ang mga mutant na papalapit,
at walang paraan na magbubukas muli ng gate. Nakikita na lamang niya ang dahan-daang pagsara ng gap ng gate at tuluyang naitago si Levi sa kanyang paningin. Pagkatakas ni Sammy ay agad namang sumugod ang kanyang mga magulang. Swerte mo, nagpakita si Levi at niligtas ka. Kung hindi, magiging halimaw ka rin. Natuwa ang kanyang mga magulang nang makita siyang ligtas na nakalabas. Pero ang pagpapalit niya sa buhay ko. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Nanginginig ang mga labi ni Sammy na malapit ng umiyak. Si Levi ay mamamatay sa isang paraan o iba pa. Ano ang pagkakaiba kung namatay siya ng mas maaga? Lahat ay mapanlate. Excited lahat ang matataas na opisyal ng Triple Group. Matagal na nating hinintay ang pagkakataong ito, Levi. Ito ay para sa lahat ng kaawa-awang mga taon ng iyong panunupil. Nakuha ka na namin sa wakas. Tingnan natin kung paano mo planong tumakas. Makakatakas kaya siya. Tignan natin kung hanggang kailan siya makakaligtas. Ha ha ha. Para sa kanila, ang makapaghiganti kay Levi ay hindi kapani-pani walang kasiya siya. Ang pagpapahirap sa punong malupit na humawak sa kanila noong nakaraan ay talagang ang pinakamagandang bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Sa North Gate ng Fortress, pinandilatan ni May si Levi at iba pa. Simula ngayon, mag-isa na akong kilo. Huwag mo akong sundan. Papatayin kita. Pagkatapos, itinoon ni Mace ang titig kay Levi. Lalo na sa iyo. Hindi mo dapat ako sundan. Si Mace ay magsisimula na sa kanyang pagsasanay. Kaya naman, ayaw niyang may sumunod sa kanya. Agad siyang tumakbo sa kabilang direksyon, naiwan si Levi na may 20 o 30 tao sa likuran niya. Boom! Dumagundong sa pandinig ng lahat ang tunog ng pagyanig ng lupa. Isang kayeg ng mga mutant, na puno ng higit sa 1,000 sa kanila, ay dumating mula sa lahat ng direksyon upang patayin sila. Lahat ay natakot. Tumakbo ka. Bilisan mo ang pagtakbo. Gayunpaman, bago nila sinubukang tumakas, itinulak nila si Levi papunta sa mga mutant. Hayaan mo siyang pigilan ang mga ito para sa atin. Tumakbo tayo. Sa huli, itinulak si Levi sa harapan habang nagtatakbuhan ang lahat. Hiniling pa nila kay Levi na pigilan sila sandali. Sa pagmamasid sa libu-libong mutant na sumugod sa kanya, hindi inaasahang napangiti si Levi. Ngayong hindi napabigat si Sammy, gusto niyang harapin ang mga mutant na ito at tingnan kung ano ang mga ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2271. Paano siya buhay pa? Tumakbo ang lahat para dito, naiwan si Levi, natatakot na kalagkarin niya sila pababa kasama niya. Ilang sandali pa, nilamon ng mga kaibigan ng mga halimaw si Levi, na ikinatuwa ng mga miyembro ng Triple Group. Masaya silang nagtawanan, iniisip na tiyak na patay na si Levi matapos lamunin ng mga halimaw na iyon. Haha, wala kahit kititing sa kanya ang matitira. Sa huli, wala na silang pakialam kay Levi. Ang tanging nais lamang nila ay makita ang kanyang mga labi. Siyempre, hindi nila malalaman ang anumang nangyayari sa loob ng kuta kapag nagsara ang mga pinto nito. Nakikita lamang nila ang eksaktong lokasyon ng mga halimaw sa pamamagitan ng mga chips sa kanilang mga katawan. Ang lahat ng mga mandirigma na pumasok upang magsanay ay may mga chips at camera na naka-install sa kanila upang makita ang mga tao sa labas kung ano ang nangyayari sa loob. Pina-install din ni Levi ang mga gadget na iyon, ngunit pinunit niya ang mga ito halos pagpasok niya, kaya walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit inakala nila na nakatagpo siya ng tiyak na kamatayan dahil alam nilang nilamon siya ng mga halimaw na iyon. Sinimulan ni Mace at ng iba pang mandirigma ang kanilang pagsasanay, at mabilis na lumipas ang oras. Nang lumipas ang ika-4 na oras, bumukas ang pinto sa timog, at ang mga mandirigma na nakatagal sa loob ng 4 na oras ay nagmamadaling pumunta doon. Ngunit sa sandaling ito, may nakakita ng pamilyar na figurine na nakatayo sa malapit. Hoy, tingnan mo. Iyon ay. Oo, walang iba kundi si Levi, pero basang-basa siya sa dugo. Marahil ito ay sa kanya, o marahil ito ay ang mga halimaw. Hindi ka panipaniwala. Ang lahat ay nakatingin sa kanya na hindi makapaniwala, dahil si Levi ay talagang naghihintay ng 1 oras sa kanyang sarili, at nakarating pa siya sa Southgate. I think minaliit natin siya. Maaaring hindi na siya ang gustong manlalaban, ngunit karaniwan pa rin siya. Tsaka veterano na siya at tuso. Hindi problema sa kanya ang 1 oras.
Not to mention the monsters are not smart, kaya hindi siya mahihirapang mabuhay. Oo, ngunit hindi ito magiging madali para sa kanya sa susunod. Tigilan mo siya. Huwag hayaan siyang makatakas. Isara mo ang gate. Kuwit-kuwit. Matapos malaman ni Sammy at ng iba pa na nakaligtas si Levi, tinanong siya ng mga magulang ni Sammy, ibinigay mo ba lahat ng serum mo sa kanya? Dahil alam niyang hindi niya ito kayang ilihim, sabi ni Sammy, binigyan mo ako ng 6, di ba? Isa lang ang ginamit ko at ang iba ay ibinigay ko sa kanya. Nakita ko. Alam kong hindi siya magtatagal ng ganito katagal. Kaya ginamit niya ang aming serum upang palakasin ang kanyang sarili at palayasin ang mga halimaw na iyon. Inakala ng lahat na iyon ay isang kapani-paniwalang sagot. Ginawa ng Maya Industries ang mga serum na iyon, at maaari nilang palakasin ang lakas ng paggamit nito sa isang hindi maisip na antas sa maikling panahon. Tingnan natin kung ano ang pamasahe niya kapag wala na siyang serum. Ang lahat ay nanunuya, na tumatangging maniwala na makakaligtas si Levi ng mag-isa. Kuwit-kuwit. Nang dumaan ang 5 oras na marka, kakaunti na lang ang natitira sa kuta. Pagkalipas ng 6 na oras, tanging mga manlalaban na nireranggo sa Divine Leaderboard ang naiwang nakatayo sa mga guho. Bueno, exception si Levi, na ikinagulat ng lahat. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakikita. Maging ang mga ranggo na manlalaban ay nagtatanong sa kanilang sarili. Gaano kalakas ang lalaking ito? Ka-level ba natin siya? Akala nila ay talagang makapangyarihan si Levi, ngunit ibinasura nila ang kanilang mga hinala matapos marinig ang tungkol sa serum na kinuha niya. Kung tutuusin, nakita na nila ang serum na kumikilos noon, kaya normal lang na nakakapit si Levi ng matagal. Si Levi ay nagsimulang kumapit sa kanyang sarili sa ika-4 na oras. Bago iyon, pinoprotektahan siya ni Mace at ng iba pa. Sa totoo lang, 3 oras lang nagtagal si Levi. Dahil sa pag-aakalang iyon sa isip, walang nag-iisip na makakatagal si Levi ng mas matagal. Ikaw, Levi, sa tingin mo ba magagawa mo lahat ng gusto mo dahil may mga serum ka lang? Tingnan natin kung paano ka makakapit kapag naubos mo na ito. Pagkaraan ng 7 oras, karamihan sa mga manlalaban ay naalis na. 7 na lang ang natira, kasama si Levi. Lahat bukod sa kanya ay gustong tumaas at lumakas, kaya nanatili sila sa paligid upang subukan ang limitasyon ng mga limitasyon. Dapat naubos na ni Levi's ang mga serum niya, diba? Paano pa siya nakatayo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2272. Ang mga halimaw ay mapapatay. Imposible. Ang isang dosis ay maaari lamang siyang tumagal ng kalahating oras, ngunit nasa loob na siya ng 4 na oras. Lumagpas na siya sa 5 dosis na may limitasyon. O baka hindi siya gumamit ng serums. Isang tusong B***starred ni Levi. Baka nakaligtas siya sa kanilang murang trick, tulad ng pagtatago sa likod ng isang ranggo na manlalaban. Bakit hindi natin sabihin sa lahat na umalis? Pagkatapos ay isasara natin ang lahat ng mga gate at hindi na muling bubuksan, may mungkahi. Nagningning ang mga mata ng lahat, at sinang-ayunan nila ang mungkahing iyon. Magandang ideya. Ikukulong natin siya ng buong araw. Siguradong hindi siya mabubuhay. Sige, gawin natin iyan. Hindi sila nag-aksaya ng oras sa pakikipag-ugnayan kay Mace at sa iba pa. Nang makuha ng mga mandirigma ang mensahe, pumunta sila sa silangan na tarangkahan at lumabas sa kuta. Pagkaalis nila, lahat ng gate ay isinara. Creak, creak. Kasabay nito, ang lahat ng mga bagay sa kuta ay isinara. Pagkatapos ng lahat, ang pag-iwan sa kanila ay maglilimite sa mga kakayahan ng mga halimaw. Ang mga eksperto ng Triple Group ay nag-install ng maraming apparatus sa paligid ng kuta upang makahanap ng paraan upang makontrol ang mga halimaw, ngunit gaano man nila sinubukan, hindi nila makuha ang mga halimaw sa ilalim ng kanilang kontrol. Gayunpaman, nagawa nilang pigilan ang mga ito. Sa pinakakaunti, nagawa nilang malaman kung paano pahinin ang mga halimaw. Ayon sa kanilang mga datos, ang mga halimaw ay makakapagtanghal lamang sa 70 hanggang 80% ng kanilang kapasidad. Ang lahat ng mga makina ay nakabukas. Nang walang anumang pagpigil, ang mga halimaw ay maaaring maging mas malakas. Ginawa ng Maya Industries ang mga eksperimentong iyon sa plano ng paglikha ng mga buhay na nilalang na may pinakamaliwanag na isip at pinakamalakas sa katawan. Kaya, sila ay pinipigilan,
kaya wala sila sa buong kapangyarihan. Gayunpaman, sa sandaling huminto sa pagtakbo ang mga makina, ang mga tanikala sa mga halimaw ay tinanggal, at maaari silang maging buong lakas, nakakatakot silang lahat. Oh, Diyos ko! Maging si Mace ay nabigla nang makita niya iyon dahil hindi pa niya nakalaban ang mga halimaw na iyon sa kanilang 100% ng tanghali. Ngayong nasa buong lakas na sila, maging si Mace ay nakaramdam ng takot. He lamented, hindi man lang ako tatagal ng 5 oras kung papasok ako ngayon. Ano ba, baka nasa mortal na panganib pa ako. Oo, 3 hanggang 4 na oras ang limitasyon. Higit pa riyan at malalagay tayo sa panganib. Hindi tayo kalaban ng isang halimaw sa buong lakas. Hindi sila maaaring patayin o masaktan. Paano natin sila lalabanan ng ganito? May problema si Levi. Kahit na may serum, matatalo siya sa napakaraming halimaw ng buong lakas, hindi pa banggitin na wala siyang serum. Tama, ikulong mo siya. Panatilihin itong ganyan sa loob ng 24 na oras. Sa totoo lang, kahit ang tanong 10 stone list ay hindi makakaligtas sa ganoong katakot-takot na sitwasyon. Oo, i-lock mo na lang siya at patay na siya bukas. Hindi nila makita kung ano ang nangyayari sa loob pagkatapos patayin ang lahat ng mga makina, ngunit naisip nila kung paano brutal na pinatay si Levi ng mga halimaw. Kuwit-kuwit, napailing si Sammy nang malaman niya ang ginawa ng triple group. Seryoso ba sila? Paano nila ito nagawa para pahirapan lang si Levi? Isang 24 na oras na kabuo ang lockdown. Kahit isang Diyos ay hindi makakayanan. Walang sino man ang maaaring tumagal ng 12 oras doon, hindi banggitin laban sa isang kaibigan ng mga halimaw sa buong kapangyarihan. Nag-overestimate si Sammy sa mga manlalaban. Sa katotohanan, wala sa kanila ang maaaring tumagal ng 5 oras doon. Gusto nilang patayin siya sa pagkakataong ito. At nahimatay siya. Kuwit-kuwit. Bumalik sa kuta, napagtanto ni Levi na ang mga halimaw ay nagiging hindi mapakali. May gumawa ng isang bagay. Ano pa man, kahit nakaharap niya ang isang pulutong ng mga nakakatakot na halimaw, hindi pa rin ito naalis ang ngiti sa kanyang mukha. Kasabay nito, lahat ng halimaw ay nakapaligid na sa kanya. Hindi ka walang talo, sabi niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2273. Patayin silang lahat. Hinawakan ni Levi ang isa sa mga halimaw at kinaladkad ito. Bago pa makapag-react ang halimaw, sinuntok ito ni Levi at hinaypan ng magkapira-piraso, tumalsik ang dugo kung saan-saan. Sinabi ng lahat na ang mga halimaw ay hindi magapi, at walang makakamot sa kanilang balat. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Levi ay higit pa sa kung ano ang maaaring kunin ng mga halimaw, at sila ay nabugbog sa isang suntok. Kung si Mace at ang iba pang mga mandirigma ay nasa paligid, sasambahin nila si Levi bilang kanilang bagong Diyos. Kung tutuusin, ilang beses na silang nagsanay sa kuta, ngunit ang pinakamaraming magagawa nila ay makapagdulot ng ilang maliliit na pinsala laban sa mga halimaw. Kaso, wala silang magagawa laban sa mga halimaw na ito. At iyon ay dahil napigilan ang mga halimaw. Ngayong nasa buong kapangyarihan na sila, dapat ay hindi na sila magapi, ngunit kahit na ganoon, dinurog sila ni Levi ng isang suntok. Kung nandito sila, sasabihin nilang imposible. Ilang sandali pa, nahuli ni Levi ang isa pa at pinunit ito. Nabigla pa rin ang mga halimaw, ngunit nang makapatay ng pangalawa si Levi, bumaon ang realisasyon, at tinitigan nila siya ng may pagtataka. Iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng sinumang tulad ni Levi, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nagsilbi lamang upang pukawin sila, at nagsimula silang sumunggab sa kanya. Bahala ka, pati si Levi ay nasa sabik na rin. Nakita niya ang mga halimaw sa puntong iyon, kaya alam niyang malamang na gawin sila ng Maya Industries. Pagkatapos ng lahat, ang likas na katangian ng mga halimaw na ito ay nakahanay sa kanilang mga plano. Sila ay matalino, malakas, at hindi magagapi. Ang isang bahagi ng buong sangkawan ay magiging isang kapahamakan kung sila ay palayain, lalo na ang buong hukbo. Si Kirea ay masisira sa loob ng wala pang 1 buwan. Kahit na ang triple group o ang Divine Leaderboard Fighters sa Kirea ay hindi makalaban sa kanila. Ginawa nila ang mga halimaw na ito para sa isang motibo. May plano ang mga lalaking iyon. Isang top secret na plano, naisip ni Levi. Ang mga halimaw ay malalakas, ngunit kumpara kay Levi,
higit pa sila sa mga ordinaryong tao. Kahit anong gawin nila, kayang-kaya silang patayin ni Levi sa isang suntok o sipa. Hindi sila tugma ni Levi. Hindi mahalaga ang mga numero sa harap ng tunay na kapangyarihan. Ganun pa man, hindi tumitigil ang mga halimaw sa pagsubo kay Levi. Sila ay pinalo sa isang siklab ng galit, pananabik para sa isang tunay na labanan. Gusto nilang punatin si Levi sa bawat paa at durugan ang kanyang mga buto. Pero sayang, si Levi ang nagdurog sa kanila sa halip, laman at buto at lahat. Hindi nagtagal, nakapatay na si Levi ng 100 halimaw, pagkatapos ay 200. At pagkatapos ay 1,000. 2,000. Ang mga halimaw ay pumapayat sa mabilis na bilis. Sa kalaunan, umabot si Levi ng 5,000 pumatay. Sa isang iglang, naalis na ang kalahating kaibigan ng halimaw. Pero kahit ganoon, hindi iyon naging hadlang kay Levi. Panay ang suntok at pagsipa niya sa mga halimaw na nagtatangkang umatake sa kanya. Sa bawat pag-atake, hindi bababa sa isang halimaw ang mahihiwalay, hanggang sa wakas, wala ni isang halimaw ang naiwang nakatayo. Namatay sila. Nakakakilabot. Hindi hinayaang makatakas si Levi kahit isa sa mga halimaw. Dumating ang mga halimaw ng 10,000, ngunit ni isa ay walang lumabas na buhay. To top things off, natapos ni Levi ang tinatawag na Invincible Monster sa loob ng kalahating oras. As if that wasn't enough, Levi actually took his own sweet time with it. Kung seryoso siya dito, mas mabilis na bumaba ang mga halimaw. Pagkatapos niyang gawin ang mga halimaw, umupo si Levi at tiningnang mabuti ang dugo ng mga halimaw dahil sa inip. Gusto niyang malaman kung saan ginawa ang serum ng Maya Industries. Lumipas ang oras, at 4 na oras na ang lumipas mula nang isara ang mga makina. Ang lahat sa labas ay maliwanag na nasa sabik, at sila ay nakipag-usap. Sa tingin mo patay na siya? May nagtanong. Obvious naman. Siya ay nakulong doon na may 10,000 halimaw. At sila ay nasa buong kapangyarihan din. Walang makakapidyo sa kanila. At hindi niya may tatago sa kanila. Hindi tanga ang mga halimaw na iyon. Matalino sila, para malaman nila kung saan siya nagtatago kahit anong mangyari. Hoy, sa tingin mo ba dapat nating simulan ang mga makina at buksan ang mga gate para makita kung ano ang nangyayari sa loob? Hindi. Panatilihin lamang ito sa ganitong paraan para sa isang buong araw. Gusto naming patayin siya kahit anong mangyari. Sige, kukunin natin ang mga labi niya bukas. Nagtawanan ang lahat. Hindi na sila makapaghintay na sabihin sa mundo na si Levi ay pinagpira-piraso ng mga halimaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2274. Hindi nakaligtas si Levi na nakakulong doon sa buong 24 na oras, o kaya naisip ng lahat. Hindi umimik si Sammy, dahil naisip niya rin. Nang marinig ang magulo sa hola ang balita, ang liwanag sa kanyang mga mata ay napatay, na para bang nabigla sa kanya ang pagkamatay ni Levi. Sino siya? Tanong ni Sammy. Napansin niya ang pagbabago ng lalaki matapos marinig na patay na si Levi. Peter ang taksil, sagot ng ama ni Sammy. Ha? Siya yon. Napabuntong hininga si Sammy. So si Peter yon. Siya ang alipin ni Bruce. Matapos mapatay si Bruce, nanatili si Peter sa Lab of Gods. Ngunit nang mawala kahit ang Lab of Gods, naiwan si Peter na walang mapupuntahan, kaya bumalik siya sa Triple Group. Ang Triple Group ay nagtatrabaho na sa Maya Industries noon. Nakita nila siya bilang isang taksil at ikinulong siya para pahirapan siya. Matagal na nanahimik si Peter, ngunit bigla siyang nabalisa nang makita niya si Levi, kaya kinailangan nilang i-zap siya para mailabas siya. Marahil ay may sasabihin si Peter kay Levi, ngunit nawalan siya ng pagkakataon. Napabuntong hininga si Sammy, dahil nawalan na siya ng pag-asa. Hindi makakaligtas dito si Levi. Gayunpaman, hindi niya isusuko ang sarili sa pagkakataong ito. Patuloy na mabubuhay si Sammy para makapaghiganti siya at pilitin ang Triple Group na ipagpatuloy ang hindi makagagawang eksperimentong ito. Kuwit-kuwit, isang tao mula sa Maya Industries ang nagtatanong tungkol sa pag-unlad ng eksperimento ng ilang sandali, at kailangan nila ng Triple Group para ipadala ang pinakabagong data sa kanila. Paumanhin, nasa gitna kami ng isang bagay dito. Pagkatapos ay sinabi nila sa Maya Industries kung paano nila ikinukulong si Levi gamit ang 10,000 halimaw. Magandang ideya.
Hinahayaan sila ng mga tao mula sa Maya Industries na gawin ang gusto nila. Kuwit-kuwit. Sa paglipas ng panahon, sa wakas ay nakuha ni Levi ang serum mula sa dugo ng mga halimaw gamit ang pamamaraang itinuro sa kanya ng Venom Fiend. Gusto niyang suriin ang mga bahagi ng serum. Ang banal na brigadier ng Cardinal Hall. Interesting. Ngunit mas inaalala ni Levi ang kinaroroonan ng Lab of Gods. Malamang may alam ang Manifest Court. Tatanungin ko sila pagbalik ko. Dahil wala siyang ibang magawa, nakatulog si Levi sa kuta. Sa kalaunan, ang gabi ay natunaw, at isang bagong bukang liwayway ang sumiklab sa abot tanaw. Sa madaling salita, malapit nang pumasa ang 24 na oras na limitasyon. Naghihintay na ang mga tauhan ng triple group sa labas ng kuta. Hoy, sandali, dapat ay napunit si Levi. Dinurog, bakit tayo unang pumunta dito sa umaga? Oo, wala na tayong makita kahit ano sa kanya. Kaya bakit tayo pumunta dito ng ganito kaga? Natahimik ang lahat at pinag-isipan iyon. Hoy, tama sila. Wala na kahit kay titing na Levi na natitira ngayon, kaya bakit pa tayo pumunta dito? Alam nating patay na siya. Dahil importanteng figure si Levi sa lahat. Kaaway siya ni Kirea, at kalaban din natin siya. Siyempre, gusto ng lahat na makita siyang patay. Kahit kapiraso na lang sa kanya ang natitira, exciting pa rin ang balita, paliwanag ng isa. Sumang-ayon ang lahat dahil iyon din ang tunay nilang nararamdaman. Sige, ay boot up natin ang mga makina. Susunod, pinaandar ng mga tauhan ang mga makina, at nagsimula silang tumakbo sa ilang sandali. Hoy, buksan mo ang mga kamera. May sumigaw. Ayon sa chips ng mga monsters, nasa Westgate sila. Muntik na maging hindi, nandoon silang lahat. Ang lahat ng mga halimaw ay nasa Westgate. Nakita ko, doon siguro namatay si Levi. Buksan ang kanlurang tarangkahan, at mag-ingat. I shutdown ito kung may nangyaring masama. Ang lahat mula sa triple group ay nagtipon sa paligid ng kanlurang gate upang tingnan kung ano ang nangyayari sa loob. Excited sila, pero hindi nila alam kung bakit. Isang malakas na dagandong ang umalangaw sa kanilang paligid nang humikab ang kanlurang gate. Sa sandaling nangyari ito, lahat ng nasa labas ay sinalakay ng mabahong-baho ng dugo, at sila ay nag-urong. Nang ganap na mabuksan ang mga tarangkahan, nakita nila ang isang solong tao na nakatayo sa kanilang harapan, habang ang isang bundok ng mga bangkay ay bumungad sa lahat ng nasa likod ng lalaking iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2275. Hindi ka panipaniwala. Oo. Isa itong bundok ng mga bangkay. Ang mga paa ay nakausli sa lahat ng dako, at ang mga bangkay ay nakasalansan sa isa't isa. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, at umalangaw ang amoy nito sa hangin, na nakakasuka sa mga nakaamoy nito. Teka, noong sinabi ng lalaki na magkasama ang mga halimaw sa Westgate, ito ba ang ibig niyang sabihin? Ngunit hindi iyon ang pinaka nakakagulat na bagay. Ang nakakagulat ay ang lalaking nakatayo sa harapan nila. Oo, si Levi iyon. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakikita. Imposibleng mabuhay si Levi, ngunit nagawa niya. Paano niya ito nagawa? Marami silang tanong, ngunit lahat iyon ay nakita nila sa harapan nila. What the hell? Walang makapaniwala sa kanilang nakikita. Walang tao. Inakala ng lahat na siya ay patay na, ngunit hindi niya inaasahan at sa halip ay nakaligtas. Nagtagumpay si Levi sa 24 na oras na mag-isa. 30, kung idinagdag nila ang 6 na oras bago ang kanyang record. Nabasag niya ang record ng milya dahil ang pinakamatagal na nagawa ng sinuman ay 9 na oras. Ngunit iyon ay dahil ang mga halimaw ay limitado sa 70 hanggang 80% ng kanilang tunay na kapangyarihan. Sa madaling salita, ang huling tala ay isang fluke. Ngunit kailangan din iyon na gumawa ng isa pang himala si Levi. Ang pinakamahalagang punto ay ang lahat ng mga halimaw ay patay na. Pinatay silang lahat ni Levi at isinuot sila bilang palabas. Sa ilang kadahilanan, hinala nila na ang bundok ay bahagi lamang ng mga pagpatay kay Levi. Naisip nila na ang karamihan sa mga katawan ay malamang na pulbos, kaya ang bundok ay maaaring doble, at iyon ang tunay na bilang ng katawan ni Levi. Matagal na rin simula noong binuksan ang gate. Kung naging normal ang lahat, ang mga halimaw ay nag-aagawan na sana para makatakas sa kuta, ngunit ngayon ay hindi na.
Ang tanging dahilan at paliwanag niyan ay pinatay silang lahat ni Levi sa kanyang pananatili. Banal na motherfucking shout. Imposible. Walang paraan sa impyerno na posible. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita, ngunit ang nakikita nila ay ang katotohanan. Akala nila makakapitan si Levi noong una dahil nasa kanya ang serum na binigay ni Sammy, pero ngayon alam nilang imposible. Serum, pa ako. Walang sino man sa triple group ang makakapatay sa mga halimaw kahit na may serum. Hindi nila kayang saktan ang mga halimaw. Kahit isang divine leaderboard fighter na tulad ni Mace ay hindi magagawa. Hindi nila kayang pumatay kahit isa, pati 10,000. Noon nila nalaman na may tunay na kapangyarihan si Levi. Lahat ay napailing sa kanilang kaibuturan, bumubulong sa ilalim ng kanilang hininga na parang mga baliw. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Para silang nakakita ng isa pang milagro, ngunit isa itong bangungot sa kanila. For the longest time, walang nagsasalita. Bakit ang tagal mo? Malapit ko nang masuntok ito. Iniunat ni Levi ang kanyang mga braso at humikab kakagising lang niya kanina at susuntukan na sana ang gate para makaalis na siya. Ngunit bago niya magawa iyon, bumukas ang mga pintuan. Ito ay isang magandang lugar para matulog. Ang tahimik talaga. Ngumiti siya. Ngunit walang sumagot sa kanya. Natulala sila na parang tiningnan sila ni Medusa sa mata. Gulat na gulat pa rin sila. Ngayon tapos na ako dito, oras na para lumabas. Ngumiti siya sa mga ito at umalis sa lugar. Karamihan sa mga tauhan ng triple group ay nasa malapit na base. Nang makita nilang may paparating, bigla silang nagtanong, "So, paano? Nakita mo ba ang katawan ni Levi? Nasaan ang iba? Bakit hindi sila sumama sayo?" Someone piped up, "No way they saw the body." Ang mga halimaw ay napakalakas. Dapat ay pulbos na si Levi dahil mag-isa lang siya. Sa tingin ko wala na siyang natitira. Ngumiti si Levi. Hindi nila nakita ang katawan ni Levi dahil buhay siya. Ang akala ng lahat ay parang normal lang sa unang pagpunta, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, tila nabigla sila. Hindi nila nakita ang kanyang katawan dahil buhay siya. Imposible. Paanong mabubuhay pa si Levi? Walang paraan na totoo iyon. Napatingin sila sa sumagot sa kanila para makakuha ng kumpirmasyon, pero nang makita nila si Levi na nakatayo sa harapan nila, napabuntong hininga sila. LL Levi, ay ikaw kasi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2276. Siya ay masyadong malakas. Paanong buhay pa siya? Hindi dapat iyon naging posible. Siya ay nakakulong doon kasama ang isang grupo ng mga halimaw. Babala, panganib. Nagsimulang tumunog ang mga alarma ng babala sa base, ngunit pinasara ito ni Levi sa isang suntok. Malinaw, ang lahat ng mga alarma at mga kaganapan ay nawasak sa pag-atake na iyon. Huwag kang tatakbo, babala ni Levi. Ngunit may isang taong ilang daang metro ang layo ay hindi nakikinig. Patuloy siya sa pagtakbo, sa pag-aakalang makakatakas siya, ngunit napapikit si Levi at pinulbos ang taong tumatakas. Sinubukan ng ilan pang staff na tumakbo, ngunit pinulbos din sila ni Levi. Pagkatapos ng pagpapakita ng kapangyarihan na iyon, ang lahat ay tumigil sa pagtangkang tumakas at naging tahimik na parang sementeryo. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay naproseso na ng mga nangungunang brass at mandirigma ng triple group ang kanilang pagkabigla. Nasaan na siya? Pumasok sila sa kuta upang hanapin siya, ngunit ang naghihintay sa kanila ay isang impyerno sa lupa. Ang kanilang nakita ay halos nagbigay sa kanila ng mga bangungot sa mga darating na taon. Ito ay isang madugong tanawin, na may mga sirang paa at katawan na nagkalat kung saan-saan. Nanlamig na ang mga katawan, ngunit mula sa mga labi pa lamang ay makikita na nila kung gaano kainit ang labanan. Hindi ito labanan. Upang maging tumpak, ito ay isang patayan. Biglang tumalsik ng dugo si Mace. Hindi niya maisip ang uri ng kapangyarihan na kailangan ni Levi para makapatay ng napakaraming halimaw sa ganoong kaikling panahon. Hindi ko kayang pumatay kahit isa sa sarili ko. Ang mga halimaw ay hindi sapat na malakas upang tumayo hanggang paalaban sa isang ranggo na manlalaban tulad ni Mace, ngunit ang kanilang depensa ay malakas, na ginagawa silang hindi magapi. Imposibleng pumatay ng isa, lalo pa ang 10,000 sa kanila. Sa madaling salita,
Kung ang lahat ng manlalaban sa Divine Leaderboard ay may kukulong kasama ng 10,000 halimaw, ang mga halimaw sa huli ay magiging matagumpay. Oo naman, hindi nila kayang patayin ang mga manlalaban, ngunit maaaring maubusan sila ng mga halimaw hanggang mamatay. Kung tutuusin, ang mga halimaw ay walang talo at walang hangganan ang tibay, tulad ng isang ipis. Pero sobrang laki. Gayunpaman, sinaway ni Levi ang inaasahan ng lahat sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga halimaw ng mag-isa. Upang maging eksakto, ginawa niya ang imposible, at ang gawaing iyon ay sapat na upang baguhin ang mga inaasahan ng lahat. Ang lalaking iyon ay hindi katulad ng taong iyon 3 taon na ang nakararaan. Mas malakas siya kaysa sa gustong manlalaban sa Divine Leaderboard. Maraming nagbago ang lahat sa nakalipas na 3 taon, ngunit ang taong iyon ay milya-milya pa rin sa unahan namin. Basura tayong lahat kumpara sa kanya. Sinala ko na siya ang taong nakabasag ng Skyward Sword. Ang madugong tanawin sa wakas ay nagpaunawa sa lahat kung gaano kalakas si Levi. Napaluha si Sammy sa tuwa, dahil nakaligtas si Levi at naging mas malakas kaysa dati. Iyon ang pinakamagandang balitang inaasahan niya. Pagkatapos, biglang lumakas ang boses ni Levi, "Snap out of it, have you? Kunin mo agad ang mga kisters mo dito." Alam ng lahat na hindi sila makakatakas kay Levi, hindi kapag siya ay ganoon kalakas. At kaya, pumunta sila sa kinaroroonan ni Levi. Hindi man sila makatakbo, may sumubok na magpadala ng mensahe para sabihin sa lahat ang tunay na kapangyarihan ngunit ni Levi. Gayunpaman, bago niya magawa ang anumang bagay, ang kanyang aparato sa komunikasyon ay nasira. At pagkatapos ay isang di nakikitang lakas ang PAM unit sa taong iyon, tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Natakot ang lahat sa labas, kaya mabilis silang pumunta kay Levi nang hindi nagsasalita. Kung tutuusin, ayaw nilang mapatay, at alam nilang magagawa iyon ni Levi kung gugustuhin niya. Walang sumubok na gumawa ng anumang mga trick muli. Sa sandaling dumating sila kay Levi, lahat ay lumuhad sa harap niya at ibinagsak ang kanilang mga ulo sa sahig, na parang mga bata. Pakiusap, maawa ka. Kung gusto ni Levi, maaari niyang sirain ang triple group ng walang pag-aalinlangan. Ang lalaki ay mas makapangyarihan kaysa sa naiisip ng sinuman. Nag-iingay si Mace sa tuwa. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kapangyarihan. Kung kukunin mo ako, susundan kita hanggang sa kailaliman ng impyerno. Gusto kong masaksihan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kapangyarihan. Tumitig si Sammy kay Levi, tuwang-tuwa at tuwang-tuwa. If I recall, halos lahat ng tao dito gusto akong patayin. Either that or you guys would torture me. Nakapatay siya ng isa pang tao habang nagsasalita siya. At pagkatapos, sinimulang hampasin ni Peter ang kanyang hola. Basag. Lumapit sa kanya si Levi at binuksan ang hola. Nakita niya si Peter doon at alam niyang kasama ang lalaki sa nawawalang Lab of Gods. Sinabi ni Pedro, ang lab ng mga Diyos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2277. Ang pagkawala ng Lab of Gods. Lumapit si Levi para makinig. Anong nangyari sa kanila? May ibinulong si Peter kay Levi, habang ang lahat ay nakatingin na nagtataka. Nagtaka sila kung ano ang sinasabi ni Pedro, ngunit hindi sila nagtanong. Nakikinig si Levi at hindi nagtanong ng kahit ano. Mukha siyang kalmado at malamig, at tumatango siya paminsan-minsan. Nakita ko. Tumanggaw si Levi. Kanina mo pa ako hinihintay para sabihin mo sa akin ang tungkol dyan, hindi ba? Tanong niya. Oo, meron ako. I mean, hindi tulad ng ibang makakatulong sa akin. Napatingin sa kanya si Levi. Ako na ang bahala sa iba. Manatili ka rito at tulungan si Sammy, kunin mo. Tumanggaw si Peter. At ngayon, para naman sa inyo, walang plano si Levi na palayain ang top brass, kaya pinatay niya silang lahat. Lahat ng nakakaalam tungkol sa kanyang kasalukuyang lakas ay pinatay, maliban sa pamilya ni Sammy, Mace, at ilang mandirigma. Siya mismo ang nagpunta sa triple group at inayos ito kaya may kabuuang kontrol si Sammy dito. Nang matapos siya, sinabi niya kay Sammy, ikaw na ang mag-handle ng triple group mula ngayon. At huwag sabihin kahit kaninong nangyari ngayon. At saka, patuloy na makipagtulungan sa Maya Industries. Gawin mo ang sinasabi nila sa iyo, kunin mo. Opo, Ginoo.
Huwag kang mag-alala, sir. Haharapin ko ang Maya Industries. Binigyan ni Peter si Levi ng nakakapanatag na tingin. Maikling pakikipag-ugnayan iyon, ngunit nahulaan ni Sammy na pinag-uusapan din nina Levi at Peter ang tungkol sa Maya Industries kanina. Pagkatapos niyang gawin ang triple group, bumalik si Levi sa Erudia. Gayunpaman, hindi siya nagpakita kaagad. Sa halip, pinagmasdan niya si Zoe mula sa mga anino. Itinabi sa tabi ang mga technique box na iniwan niya kaya halatang hindi man lang ito ginamit ni Zoe. Marahil ay kapareho niya ang mga damdaming gaya ng iba, na iniisip ang konsepto ni Levi ay luma na. Kaya naman naisip niyang walang kwenta ang mga binigay nito sa kanya. Ni hindi niya gustong subukan ito. Sa halip, napagtanto niyang gumagaling na gamit niya ang matinding pamamaraan at swero. Oo, ito ay magpapagaling sa kanyang martial vein, ngunit sa kabaligtaran, ang isang matinding pamamaraan na tulad nito ay magdudulot ng ilang mga posibleng makakasakit sa kanya sa linya. Nang marinig ni Zoe ang tunog ng mga yabag na papalapit sa kanya, tumigil siya at tumangala. Pero nagulat siya sa nakita niya. Master, siya ay walang iba kundi si Dark Emperor. Well, at least naisip niya. Sa totoo lang, si Levi iyon na nakamaskara. Ang maskara ni Dark Emperor ay kakaiba, kaya hanggat isinusuot niya ito, walang makakakilala sa kanya. Kahit si Zoe na nakakita sa mukha ni Dark Emperor noon. Master, akala ko ba sabi mo hindi ka na makakabalik kay Erudia? Bakit ka nandito? Nagulat si Zoe. Narito ako para makita ka, pagkatapos ay pupunta ako sa The Cardinal Hall, sagot ni Levi. Kung gayon, paano ang aking asawa? Nag-aalala si Zoe kay Levi. Ang dahilan kung bakit siya gumaling gamit ang gayong matinding pamamaraan ay dahil gusto niyang iligtas ang sarili ni Levi. Kung naghintay siya ng napakatagal, siya. Baka nasa panganib. Ayos naman siya. Babalik siya agad. Tumanggaw si Zoe at nakahinga ng maluwag dahil alam niyang hindi nagsisinungaling si Dark Emperor sa kanya. Wala siyang sinabing kasinungalingan noon, at hindi iyon magbabago. Nako, pinagmamasdan kita, at kailangan kong sabihin ito. Maling paraan ang ginagawa mo. Masyadong extreme ito, sabi ni Levi. Curious na tanong ni Zoe, so paano ako gagaling, Master? Nawala na ang powers ko. Sumagot si Levi, easy. Gamitin ang pamamaraan na ibinigay sa iyo ng iyong asawa. Panatilihin ang pagsasanay na at iyon lamang. Huwag kang mag-practice ng ibang pamamaraan, pati na ang mga ibinigay ko sa iyo. Pero hindi talaga ang asawa ko. Hindi naniniwala si Zoe na gagana ang teknik ni Levi, kaya ang una niyang reaksyon ay ang pagsabi ng hindi. Hindi nag-improve si Levi sa nakalipas na 3 taon. Magagawa pa kaya ang teknik niya? Master, alam kong matutulungan mo ako. Ayokong gamitin ang teknik niya. Sa tingin ko ay hindi ito magagamit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2278. Darating ang kalamidad. Hindi nakaimik si Levi. Walang silbi ang mga gamit ko. Oy, nakatulong ito sa akin na patayin ang mga naglalaban sa Divine Leaderboard. Ang mga gamit ko ay pumatay ng 10,000 halimaw na kung saan ang mga ranggo na manlalaban ay hindi man lang makagawa ng gasgas. Sinabi niya lang na walang kwenta. Bueno, nakalabas ako sa Prison of Darkness. Tingnan kung ang iyong diskarte ay maaaring gawin ang parehong. Nasira ang mga gamit ko sa Skyward Sword at Terrorblade. Tingnan natin kung kaya ng teknik mo yan. Pero hindi nakipagtalo si Levi sa kanya, kaya sinabi niya, fine, it's your choice. Pero irerekomendo ko pa rin ang teknik ng asawa mo kung gusto mong gumaling. Naiintindihan ko, Master, pero gagawa ako ng sarili kong paraan. Hindi ko pa rin iniisip na gagana ang mga lumang bagay. Luma na ito, kaya walang saysay ang pagsasanay sa mga lumang bagay. Sa huli, sumuko si Zoe sa paggamit ng teknik ni Levi. Sa halip, gusto niyang gamitin ang makabagong paraan para gumaling, kahit na ito ay medyo sukdulan. Tumanggaw si Levi, sige, iginagalang ko ang iyong pinili. Walang sino man ang nag-iisip na ang kanyang pamamaraan ay kapaki-pakinabang. Walang iba kundi si Cyrus. Ngunit gayunpaman, walang sinabi si Levi at iginagalang ang kanilang mga pagpipilian. Sige, gawin mo ang gusto mo. Nasa sayo ang desisyon. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Pagkatapos noon,
Umalis siya sa Northampton at dumiretso sa Auckland City. Ang kanyang destinasyon ay walang iba kundi ang The Cardinal Hall. Pagkarating niya doon, sumilip siya sa The Cardinal Hall at pumunta sa The Manifest Court. The moment na nagpakita siya, lahat ng tao sa The Manifest Court ay nabigla, dahil hindi nila akalain na may magpapakita sa tulad ni Levi. Ikaw. Kinuha ni Levi ang imahe ng lalaking nakabasag ng Skyward Sword gamit ang kanyang mga daliri, kaya nagulat ang lahat nang naroon na siya ay lumitaw. Alam din ni Levi na hindi alam ng The Manifest Court ang tunay niyang pagkatao at ang kanyang kinaroroonan. Nakita ko, maaaring harangan ng Prison of Darkness ang anumang bagay kabilang ang magic at kapalaran. Kahit ang The Manifest Court ay hindi alam kung nasaan ako. Nandito ako para magtanong tungkol sa Lab of Gods. Alam mo ba kung nasaan sila ngayon? Tanong ni Levi. Gayunpaman, hindi niya agad nakuha ang kanyang sagot. Sa huli, may sumagot, hindi, pero alam namin na nandito pa rin sila. Hindi sila talo. Ngayon lang ako gumawa ng hula, at masasabi kong may darating na kalamidad. Matagal nang nasa dingding ang nakasulat. Isang sakuna ang darating sa ganitong paraan. Umalis kaagad si Levi pagkatapos niyang makuha ang sagot, ngunit umalis siya sa harap ng pintuan. Ang Cardinal Hall ay walang halaga sa kanya, kaya maaari siyang pumunta at umalis ayon sa gusto niya. Hindi nagtagal at nalaman ang lahat ng nasa The Cardinal Hall na nandoon siya, ngunit gaya ng inaasahan, laking gulat ng lahat nang makita siya. Bakit nandito ang lalaking ito? Ang lahat ng mga banal na general at elite ay sumaludo sa kanya. Kung sino pa man, naaresto na sila, dahil ang pagpasok sa The Cardinal Hall ay isang krimen na may parusang kamatayan. Gayunpaman, walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na arestuhin si Levi. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang makapangyarihan. Maging si Edmund ay nagmamadaling lumapit pagkatapos niyang makuha ang balita. Lumuhad siya sa harap ni Levi at nananatili pa rin siyang sandali. Hindi, salamat, tanong ni Levi. Naglakas loob si Edmund at nagtanong, Sir, pwede ko bang malaman kung sino ka talaga? Napatingin din ang lahat kay Levi, gustong makita kung sino ang misteryosong lalaki na ito. Ako si Levi Garrison, pang-iinis ni Levi. Tawa ng tawa si Edmund. Nagbibiro ka, sir. Isa ka sa pinakamakapangyarihang manlalaban ni Erudia. Ni hindi alam ni Eragon kung sino ka. Hindi ka pwedeng maging Levi, sir. Pero kailangan kong sabihin, magandang biro iyon. Talaga, ngumiti si Levi at umalis ng The Cardinal Hall nang walang ibang salita. May gustong magtanong pa, ngunit sumabad si Edmund, malinaw na ayaw niyang malaman kung sino talaga siya, o hindi niya sasabihin na siya si Levi. Oh, may point ka. Totoo yan. Huwag mong subukang tingnan ang manlalaban na iyon, o baka mamatay ka. Sinubukan ng mga banal na general na pigilan si Edmund, ngunit hindi iyon nakabusog sa kanyang pagkamausisa. Pagkaalis ni Levi, pumunta si Edmund sa The Manifest Court mismo. Pumunta siya para sa iyo, kaya dapat mong malaman kung sino siya, tama ba? Tanong ni Edmund. Hindi, ngunit siya ay talagang katulad ng isang tao. WHO. Lalong naging curious si Edmund dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2270. Ako ang tagapagtatag ng Garrison Industry. Levi, sagot ng matanda. Nanginginig si Edmund. Imposible. Hindi siya pwedeng maging Levi. Hindi naniniwala si Edmund na ang misteryosong lalaki ay si Levi. Hindi namin sinabing siya si Levi. Sinabi lang namin na magkapareho siya. Pagkatapos ng lahat, si Levi ang tanging tao na nagbigay ng labis na pansin sa Lab of Gods, sabi ng matanda. Tumango si Edmund. So nandito siya para sa Lab of Gods. Oo. Tapos, hindi siya si Levi. Maganda pakinggan. Malamang nag-aalala siya kay Erudia kaya nag-iisip siya ng maaga. Kaya naman tinuruan niya tayo ng leksyon noon sa nagyayelong kapatagan, di ba? Mungkahi ni Edmund. Hindi namin pwedeng panghimasukan ang negosyo ng The Cardinal Hall, pero ngayon nandito ka na, kailangan naming ipaalala sa iyo na may darating na kalamidad. At parating ito para sa lahat, kaya humanda ka, paalala sa kanya ng matanda. Kumpiyansa na sagot ni Edmund, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, magiging maayos ang lahat. Napatunayan ko na ang sarili ko, di ba?
Ang Garrison Industry ay isang dagdag na sagot. Kaya kung kontrolin ang sitwasyon. At hindi ako papagalitin ng mga tulad ni Donald. Ngayon ay nagtatrabaho na ako sa kanila. Kapag dumating ang sakuna, maaari kong tawagan ang mga grupong organisasyon sa Erudia para tumulong. Nagsimulang magsalita si Edmund tungkol sa kanyang mga plano, ngunit tahimik ang lahat sa The Manifest Court. Marahil ay wala na sila, o marahil ay tahimik lang silang nakikinig. Hindi na bumalik si Levi sa Northampton pagkatapos niyang umalis. Sa halip, dumiretso siya sa punong tanggapan ng Garrison Industry, ngunit napigilan siya bago siya makapasok. Hindi autorisado, walang pahintulot. Ang Garrison Industry ay mayroong biometric scanner na mag-i-scan sa bawat taong sumubok na pumasok. Kung ang tao ay hindi isang tauhan ng Garrison Industry, hindi sila maaring makapasok. Nagsimulang tumunog ang mga alarma, at nagsimulang lumitaw ang mga pula at lila na tuldok sa katawan ni Levi. Ang isang grupo ng mga tao ay nakatutok sa kanya ng kanilang mga baril, at siya ay mababaliw kapag siya ay gumawa ng anumang biglaang paggalaw. Sino ka? Isang grupo ng mga tao ang nakapalibot sa kanya. Ang tagapagtatag ng Garrison Industry, mahinang sagot ni Levi. Gayunpaman, ang kanyang sagot ay dumating bilang isang sorpresa para sa lahat. Ang nagtatag. Pero si Edmund ang founder namin. Siya lang ang master at founder ng Garrison Industry. Sino ka? Binigyan siya ng lahat ng nanunuya. Kunin mo itong impostor. How dare you? Huhulihin na sana ng lahat si Levi, ngunit may lumabas na ibang grupo ng mga tao. Anong ginagawa niyo, Levi? Anong ginagawa mo dito? May nagtatakang tanong. Napatingin si Levi sa nagtanong, si Mia pala. Miss Mia, kilala mo ba siya? Tanong ng lahat. Kapatid ko siya. Hinawakan ni Mia ang mga kamay ni Levi. Anong ginagawa mo dito, Levi? Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Levi. At kinuha siya ni Mia. Pagkaalis ni na Levi at Mia, nagsimulang magtsismisan ang mga guard. Narinig ko na ang tungkol sa kanya. Ang Garrison Industry ay may nagtatag, ngunit si Edmund ang nanguna sa kumpanya sa tagumpay. Wala siyang pasok dito. Nandito siguro siya para i-claim ang credit. Founder, huwag mo akong pagtawanan. Ang lumang balita ngayon ni Levi, kaya malamang na narito siya para humingi ng tulong. Ang lahat ay nagpatuloy sa pagtalakay sa paksa. Nang magpakita si Levi, hindi makapaniwala ang lahat ng top brass sa kanilang nakikita, ngunit dahil si Levi ang founder, tumayo sila para batiin siya. Ano ang nagdala sa iyo dito, maestro? Lumapit si Rogue Slayer para salubungin siya. Oo, bakit ka pumunta dito? Na-curious ang lahat, gusto nilang malaman kung bakit nandito si Levi. Narito ka ba para sa espesyal na pagsusuri ng material ng Maya Industries? May nangyari ba? May nagtanong. Hindi, kailangan ko ng tulong mo, sagot ni Levi. Ano ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2280. Levi steals the technique book. Napatingin sa kanya ang lahat. Ang teknolohiya ng Garrison Industry ay maaaring panoorin ang karamihan sa mundo, tama ba? Tanong ni Levi. Tumango ang pinuno ng tech department. Oo, nakikita ng aming tech ang 73% ng mundo, at nakikita namin ang detalye sa 70 bawat porsyento ng lugar na iyon. Ano ang sinusubukan mong gawin? Umakyat si Levi para kontrolin ang mga kamera. Iwan mo sa akin. Simple lang ang kanyang layunin, ang makita kung may nangyayaring kakaiba sa buong mundo. Gusto niyang makita kung may gagawin ang Lab of Gods. Maaaring wala na sila, ngunit hindi iyon magtatagal na wala silang plano. Kung may gusto silang gawin, tiyak na nag-iwan sila ng ilang pahiwatig. Walang paraan na walang bakas na naiwan. Ang tanong ni Brass ay nasa isang dilema. Kaya niya itong harapin. Labas tayo. Sinabihan ni Rogue Slayer ang lahat na iwanan ni Levi ng mag-isa, at pagkatapos ay lumabas din siya ng silid. Ilang sandali pa, nag-iisa si Levi sa control room. Sinimulan ni Levi na kontrolin ang mga kamera upang maghanap ng mga pahiwatig. Inabot siya ng 1 oras ng masusing paghahanap, ngunit sa wakas ay nakahanap siya ng bagay na interesado siya. Hindi banggitin ang isa sa mga pahiwatig ay nasa Erudia, at ang lugar ay pag-aari ng Garrison Industry. Well, nakuha ko ang gusto ko.
Ang lahat ay naghihintay sa labas na kinakabahan, at ang ilan ay nagsabi pa kay Edmund tungkol sa ginagawa ni Levi. Ilang saglit pa, narinig nila ang tunog ng mga yabag na papalapit, at alam nilang paparating na si Edmund. Nagdala pa siya ng maraming mandirigma, at halatang nandito sila para maghanap ng gulo. "Hello, sir." Binati siya ng lahat pagdating niya, kasama si Rogue Slayer. "Ikaw ba ang nagpapasok kay Levi?" Malamig na tanong ni Edmund. "Ako." Bago pa makapagsalita si Rogue Slayer, pinalipad siya ni Edmund na may kasamang suntok. Bumagsak si Rogue Slayer at tumalsik ng dugo, ngunit hindi niya pinansin si Edmund at sinipa ang pinto ng control room. "Bakit ka pumunta dito, Levi?" Tumahol si Edmund. Hindi siya pinansin ni Levi at nagpatuloy sa paghahanap ng mga pahiwatig na para bang si Edmund ay hindi sapat na mahalaga para sa kanya. "Tumigil ka. Sabi ko tumigil ka na agad." Galit na sumugod si Edmund at pinigilan si Levi. Pero halos tapos na rin si Levi kaya walang pinagbago ang pagdating ni Edmund. Tumango si Edmund, "May ideya ka ba sa ginawa mo? Ito ang pinakamahalagang lugar ng Garrison Industry. At lahat kayo ay pinapasok lang ang isang tagalabas. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito? Alam mo ba kung ano ang ginawa niya?" Siya ang lahat ng nagtanong sa sikreto ng kumpanya. Ang lahat ng data na ito, ang mga tumpak na lokasyon ng base, at ang pinakabagong teknolohiya ng kumpanya. Lahat ng mga ito, ng mahalagang impormasyon. Tingnan mo ang sarili mo. Kuwit. Nang tingnan ang lahat ng mga datos, napagtanto nilang si Edmund ay nagsasabi ng totoo. Tinitingnan ni Levi ang nagtanong ng lihim na data, at ang pagkaunawa ay nagulat sa kanila. Naduraj ang puso ng lahat. Nauna ang mga alipores ni Edmund at binigyan ng isang mahigpit na sampal ang top brass. "Kuwit, Levi, B****starred ka. Pumunta ka dito para malaman ang tungkol sa tanong na sikreto ng kumpanya gamit ang iyong mga koneksyon, ha?" Ngumisi si Edmund. "Sinusubukan mong palakasin ang iyong sarili. Kaya ba pumunta ka dito? Kaya mo ba nakuha ang technique book ng kumpanya, at maging ang mga serum natin? Anong sorpresa? Hindi ko akalain na magnanakaw ka, Levi. Kaya gusto mo ang pinakamahusay na teknolohiya ng aking kumpanya." Napangisi si Edmund. "At lahat kayo ay kasabwat niya. Lahat kayo may kasalanan." Sinimulan ni Edmund at ng kanyang mga alipores na akusahan si Levi bilang isang magnanakaw. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na video.